yung character namin yung magkaaway. Pagbaba ng stage, hindi naman, iniiwan din naman yung mga rapper yung, ano nila, yung character nila sa stage eh. Pag suot mo pa yun hanggang baba, super battle rapper ka naman yan. Actually, yung bago siya sumagot kay Lanceta, tinanong niya ako. Magkausap kami na. Sabi ko, ako na una nagsabi sa kanya, parang iyakin niya sa social media pag ginawa mo yan. Oo daw, tapos pinost pa rin niya. Upan. Unico, Lanceta, nagkakasagutan sa social media. Ganun. Naiilang pa rin ako, natatakot pa rin ako na masita ako ni Boss Enigma eh. Huwag kang matakot kung ngayon, katunog mo pa sila. Eventually, mahanap mo rin yan. Huwag kang tama rin. Saka tuloy ka lang ng tuloy. Huwag mong pansinin yung sinasabi ng ibang tao lang. So kapag ka nadapa ka, bounce back lang. Yung mga gusto maging content creator, ano lang, kung may iniisip ka na ngayon, kung iniisip mo na ngayon gawin yan, umpisa mo na kasi walang mangyayari hanggat hindi mo pa sinisimulan. Kasi marami kang pagdadaanan eh. So pag sinimulan mo, hindi naman agad-agad yan. Tsaka pag sinimulan mo, huwag mong tigilan. Maging maingat tayo sa mga sinasabi natin sa social media. Pag alam nyong paninira yan, siguro huwag nyo nang sabihin o huwag nyo nang i-post. Basta mag-isip kayo, think before you click. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast. At syempre may kasama tayo ngayon. Magpakilala kayo, mag-utol. Nagutol mo to? Yeah, Good ako nga ba pala. Kambal kami bale. Kambal? Seryoso ba? Kambal talaga. Sabi na eh. As in. Yeah. Bali, siya yung panganay kasi ako yung naunang lumabas. Ba't ganun pag kambal? Kasi nung unang lumabas, siya bunso. Siya bunso. Ganun. Sa ano yata yun? Sa Hala, in-interview. mythical ano? Mythical creatures. Gawin. Yeah, Unico. Yan, Unico. Yeah. Siyempre, ng flip top. JM Lopez. Ayan, JM Lopez. Yeah, yun lang, disclaimer lang din. Yan, dito pa lang maliliwanagan lahat kasi first time kami nakita sa camera ng magkasama sa isang frame eh. So, ang daming nalilito na ako din si JM Lopez TV. So, ito si JM Lopez TV, tapos ito si Unico. Ganun. Si Unico ang Battle MC, si JM Lopez TV ang Content creator. YouTuber. Ganda. Yeah. Okay. Mahusay. Since birth, kambal na kayo eh, no? Sa tingin ko. Hindi, last month lang. Last month lang. Parang bago lang eh. Bago lang. Paano nagsimulang muna? Dito muna tayo sa rapper. Yeah. Paano kang nagsimulang mahilig sa hip-hop music? Sa hip-hop, matagal na bata pa lang, parang mas nakiklik na talaga ng yung boses, yung tenga ko ng mga rap na like, Salbakuta, yung mga sigaw ng tondo, yung mga yan. Anong year yun? 2008. Bata pa. May mga nakikinig pa lang, mga Republican. Mga ganun. Gagong rapper. Mga gagong rapper. Ganun. Tapos, parehas kayong mahilig sa... pero mas na-hit siya nung flip top days na. Bali, mas masasabi ko na nag-rap ako nung napakinggan ko talaga narinig ko na yung flip top. So, mas battle rapper ako kaysa sa rap music. Sa flip top ka na kasi na At saka, mas nakuha ko ng battle rap kaysa ng music. So, parang kailangan mo lang din talaga maging rapper, tapos may enjoy mo rin yung pagiging rap music artist dahil nandun na Baga parte siya ng buong sistema. Pero mas naunang maging battle rapper. Sa flip top din yun dahil lang kung ba't nag-rap din talaga ako. Tapos, paano mo natuklasan sa sarili mo na gusto mong maging rapper, natuto ka magsulat? Nag-umpisa siya, kasi mahilig kami talaga manood ng flip top, kahit ng 2010 pa lang, mga Looney, Gap, mga ganun pa lang. Looney Gap. Talagang inaabangan namin kasi dati, kung di kami nagkakamali, ang upload ng flip top, Webes at saka Sabado. Part 1, Part 2. Monthly yata yun eh. Hindi, actually weekly Part din. 1, Part 2 pa. Pero nagka-upload sila
Thursday at Sabado. As in, walang ano yun, walang ibang upload. Walang ano yun. Walang Friday, walang Tuesday. Parang ganun laging Thursday at saka Sabado. Tsaka consistent yung upload. Tapos yun, fan talaga kami ng flip top nun. Ayun, tapos nagkaroon ng parang nag-rap muna ako nung nagre-release ako ng mga single kasi di ko alam na may mga underground battle leagues pala na pwedeng salangan. Doon pala nagsisimula paakit ng flip top. Akala ko magiging sikat ka muna na music artist bago ka maging battle rapper. So, yun, hanggang sa, syempre, pag may mga open mic, napunta ako. Tapos may mga open mic, may mga nagiging freestyle battle din. So, nakita ko na, uy, dito yung daan. Para siyang ganun. Hanggang sa papuntang tryouts ng flip top na sila kuya, nagkaroon ng Suprema. Yung Suprema Battle League doon kami nagsimula. Dahil lang din yun sa mga events doon na pwedeng mag-rap. Tapos, nakita nila Kuya Jonas, nila Flick G, nila Kuya Sor. Napanood nila ako. Tapos, nagkaroon na rin kami ng timbre na, uy, magkaka-tryouts ng ganito, ganyan. Kaya yun, nakapag-tryouts na. Tapos doon. Kailan yung tryouts mo? Kung doon kamali, 2018. Pero yung pinaka-nakasalang ako ng flip top, 19 na. Ito na, bago mag-pandemic. 2019. Yung buong taon ng 2019. Yung tryouts champion ko, 2018. Tryouts champion ka pala. Oo. Parang may ibig sabihin yung tanong mo. Champion ka pala, lately ko lang nalaman. Parang Hindi, kasi may time doon na nag-champion siya, hindi kasi ako kasama, siya ako kasama niya. Tapos parang hindi ako nakasama kasi may lakad ako. Pero niyayaya na nila ako, tapos siya yung kasama nun. Pero una ko siyang nakilala sa Suprema kasi. Yung Suprema yung ba sa Baguio? Dito sa North Caloocan. Sa North? Sa debate yung Baguio eh. Debate ba? Shoutout sa Ivan na debate. Tsaka si Suprema naman, North Caloocan, kay Jacob naman yan. No? Ayun yung kay Jacob. Kay Jacob. Tapos yun, ang ganda rin ng istorya ng tryouts na yun kasi nag-tryouts muna ako dun sa may Calabarzon. Kasabay ko sila Isla Juan, sila Kuya Numerous. Yan, sila Kuya Numerous, sila Luxuria. Ando sila Luxuria nun, si Luxuria, si Mastafit. Yun sabihin. Feeling ko ito yata yung Lil Weng. Yun yung nag-champion si Lil Weng. Ito yata yung second tryout ni Numerous kasi di ba parang may tampo si Boss Arik sa kanya. Tapos kailangan ito na yung natuloy yata siya na. Tapos kailangan yung tryouts. Sa tingin ko yun sabihin niya. Nandoon sila, tapos sinubukan ko doon. Tapos di man lang ako pumasok ng top 16 kasi hindi naman ako makakapasok ng top 16 kasi no-namer naman yung liga namin eh. Kinukuha kasi yung top 16 sa mga like Laglagan or Bahay Katay na yung mga ganang leagues na eh. Or mainit ng Tites, Laglagan at saka Bahay Katay. Then, pagkatapos ko mag-tryouts nun, umuwi kami nun, kasama ko siya, bumiyahe kami doon, tapos hindi kami nakapasok ng kahit 16. Tapos parang nanghina ako, sabi ko, hindi ako para dito. Tapos sabi ni Jacob sa akin, parang, sinubukan lang natin ngayon, alam na natin kung ano yung gagawin. Abangan natin yung susunod na tryouts, alam na natin kung ano yung. Kumbaga, yung pinunta natin dyan, hindi para sumali, para alamin yung nangyayari. So, hanggang sa next tryouts, Metro Manila, kasi ang, Calabarzon, tapos next Metro Manila, tapos Central Luzon naman. Doon trinay ko sa Metro Manila, yun na yung last ko eh. Parang sabi ko, pag to di ko pa nakuha, or di man lang ako pumasok ng top 16, ayawan na. Punta pa ka dun sa trabaho na yun. Sabi ko, pempa masahe. Punta ako ng tryouts. Sabi ko sa SM Fairview pa yun eh. Sabi, kumagala champion ako pag uwi ko. Sabi ko, kahit wala pa naman, di ko alam kung makakapasok ako ng 16 kasi wildcard nga lang eh. Baga di naman ako kinontak ni Enigma para mag-tryouts. Ano yun? Law of attraction. Hindi, saka pag batang ako, makulit-kulit din. Naka-duty siya nun sa Bradford. Sa tindahan ng sapatos. Ganda. Tapos, dala ko nun, pamasahe lang. Tapos, may wild cards. Kasi may hindi mga nakapunta. Sila Michael Joe, sila Blacksmith. Di sila nakapunta, sila yun eh. Michael si Kuya Joe, Don Pao. Sa Japan? Oo, ang tryouts nun dati,
a-announce ni Enigma ngayon na tryouts bukas. Gogi. Tapos nasa Japan sila. Pero alam balita ako, nagsibiyahe sila. Di lang sila umabot. Yun lang. Yun, yeah. Sayang ang Tapos alam ko, andun sila doon pa, di din pumunta, di din nakapunta. Tapos di ko lang alam yung iba. Tapos kasabay ko nun sila Bonnet, sila Oji Ulo, si Yangwan. Si Yangwan kasabay ko nun. Ang ganda lang din yan kasi nung pumasok na ng wild card, tapos magra-rap pa ikot, tago 1 minute lang, tapos pipili yung mga horado na flip-top MCs na pwedeng makapasok sa 16. Tapos nung nakapasok kami ng 16, 2 kami galing, 3 ata kami galing sa Suprema nakapasok. Mga 6 ata kulang nun. Sabi ni Enigma ngayon, okay, mga nakapasok ito, JV, Unico, Oji Ulo, mga ganun. Punta na lang kayo sa registrar para sa entrance para magbayad ng parang pot money. Wala akong pera. Sabi niya ako sa akin, o sige, magwi-withdraw ko. Walang uuwing talo. Sabi niya, may 500 palang babayaran, wala man lang akong pangkota na para yung pala para sa pot money yun na mapapanalunan. Para na may premyo, no? Nag-withdraw kasi ako nun. Ang nangyari naman, first place naman si Oji Ulo. So ako naman nag-champion, so sa same league. Namin. Tapos no-namer yung league namin, kami nag-dominate nung tryouts. Kaya ang gandang kwento rin niya. Tapos nun, 2019, nasa flip-top na yung kay Lil Weng. Yun yung unang battle mo. Kay Pen Pluma. Before ka mag-flip-top, nanonood ka lang o talagang hip-hop heads o... Before mag-flip-top, nagkaroon muna ng mga, siguro, hindi, mabilis lang din yung pangyayari kasi, bilang fan, na nagra-rap ng rap music lang, hindi siya bumabattle. Tapos, sa parang 6 months to 7 months ata na bumabattle ako sa underground, nakita na agad ako nila Kuya Sor. Tapos yun na yun papuntang flip-top na yung, Kami ata yun. yung sa may Caloocan, yung sa Sabate. Sa Sabate, yun. Tapos parang una ko tong nakikita, parang sinama kaya yata ni Flick. Tapos may battle. Tapos ako, ang dala ko si Master Pit. Pit. Parang nagsabog namin. Sino bata mo? O, sige. Dalawa kami ni Jacob. Sa Dapitan. Sa Dapitan. Parang ganun. So, nirarakit na siya ni Flick G. Kaya ako si Master Pit ang talagang lagi kong yung pandayo. Yan, parang may usapan kami ni Flick G. Ano ba to? Hati tayo. Hati tayo. Ay, kaya Flick. Kasi si Jacob. Ganun. Sama ko si Jacob. Sino pa ba yung isa nun? Hindi, may nakapasok na isa nun na parang... Para di halata. Sige, magpapasok na tayo ng isang outsider. Baka magulat. Kung mga bata nila to. Ang kulit nga nun umuwi tayo magkakasama. Kasama ng judge yung contestant. Kami ni Flick Judge Tapos kasama kami mo. Kasama ng judge yung contestant umuwi. Pero kung may magaling din naman talaga silang nakalaban. Di ba? Gano'n naman. Pag sa contest naman, hindi naman yung bata nila, papanalo nila. Hindi. Ang lagi naming usapan dyan, sige galingan nyo lang. Pag na-perfect nyo, tapos mukhang wala naman talagang sa inyo, parang papantay, saka lang kayo manalo. Hindi rin kami yung choke ka ng buong first champion ka. Hindi naman pwede yun. Kami naman masisira doon. So, yun yung saka din yun naman din yun yung isang outsider nun, mas lamang pa siya mas mataas pa siya kasi ginalingan naman din niya. Tsaka ang dami kasing mga bit-bit na na pala. Magaling so, mga ganun. So, eto, matanong ko lang kung yun talaga yung mga una mong napakinggan, itong mga Salbakuta, and then kasi 2000, yung mainstream, yung nasa mainstream rap, syempre yun yung mapapakinggan mo. 2008 medyo malapit-lapit lang. Salbakuta, Andrew E. Kagong rapper. Pero napapakinggan na rin natin yung yung Republican. May pitik-pitik na rin. Mga high school life ng Republican. Oo, kabisado ko nga yung pag-listen ni Kuya Flick So, mga ganon, di ba? Mga ganon. Mahablutan ka ng bonnet niyan. Meron kang sinalihan na rap contest, hindi battle.
Wala, nung nag-uumpisa ako, open mic, nung mag-perform lang, ganun. Tas battle na talaga yung mga contest. Freestyle battle, dami kong plake na ano. So, mga trophy plake. Kasi dati Ay, mga nung sa Caloocan, freestyle din talaga. Mga sinalihan ko eh. Nakakapag-champion nga ako nun, linggo-linggo dati. Ganun. Freestyle battle. Pero yung rap song, wala. Bakit ikaw lang naging rapper? Utol mo yun. Si... Ano eh. Paano ba? Yun, ganun din nag-umpisa rin ako sa yun, kinig-kinig lang, music. Tapos, madalas kong pakinggan nun sila Glock 9 yun, yung Yeah. hinahanap ng puso, ni Glock 9 lagi yung pinapatugtog nila. Tapos, yun nga, yung Buhay ng Gangsta, mga ganun din, gagong rapper. Hanggang sa din, dumating na yung high school life, yung Republican. X-group. Mga tropa. X-group. Kalandag ng Marikina. Siya. Kalandag ng Marikina. Kasi, kawawa. Para kasi may ibig sabihin yung mukha mo eh. Ay, oo, Tropa yan, ko sila Tokin. Shoutout Tokin. Hindi, yung mga napapakinggan ko na din sa akin. Kasi ang alam ko, parang kaedad ko yata sila. Hindi. Kaedad ng puta. Sila uni ko Hindi. Kaedad ng puta. Ngayon, nakilala kita, Ano pala, syempre panaginip yung mga... Yan, oo. 2008. Panaginip. Papalakas pa. Ayan, syempre. Hindi, tanong naman natin si JM, kailan ka Nag-rap. Hindi. Kailan ka naman nagsimulang mag-YouTube? YouTube ba muna kagad? Hindi, muna. Yun, naging fan din talaga muna kami ng Flip Top. Rap Battle. Yan, 2010. Basta pagputok ng Flip Top ng 2010. Talagang naging na kami nun, araw-araw, halos nasa home shop kami nun. Tapos yun nga yung pag-Webes, tsaka Sabado. Matik yan, pag-Webes na, mga alas 7 ng gabi hanggang madaling araw. Sa home shop kami nun, naantay namin yung pinaka-upload. Pati yung poster, yung alam namin kung ano yung lalabas. Di naglabas ngayon next week yun. Yung main event na last na poster, next week yun. Bisada niyan yung mga tropa namin doon, alam na namin yung may battle na si Apex tsaka si Shea, mga ganun. Pero sila, hindi pa naglalaban yun. Hindi pa ina-upload, pero naglaban na. Yun, tas yung YouTube, late na yan, mga 2018 na ako nag-YouTube. Pero naging babad muna kami sa, yung panonood mo na fan. Saka parang may pagka-super fan kami dati, nagsusubscribe pa nga kami doon sa Sunugan. Oo. Ay, yung Sa text. Sa text, parang manalo. Pwede kang bumoto ng kung sino nanalo, si Abra o si Batas. Tatadtarin mo ng, isang vote, isang seat. Pero kaya kami bumoboto nung umaasa kami manalo ng ticket pang Araneta Dreams. Ay, Araneta Dreams. Nanalo naman kayo? Wala. Gara, sayang. Super fan pagka-super fan. Yung pala, pero sino mga influences mo pagdating sa hindi ka masyado sa rap song di ba? Sa pagdating sa battle. Hindi, pag sa battle rap, konti lang naman din yung available dati, si Looney, syempre, si Apex, kaya nga mas may cadence doon ng Apex yung Bitoker. Mga ganun. Yung talaga no? Madami. Madadala mo rin minsan pagka sa kumbaga makukuha mo yung style. Yung style ikaw, di ba? Yung J Master. Hindi. Tsaka sa akin kasi pinag-halo-halo na yung una, yun, Glock 9 pa lang naman ang naririnig ko. Tapos yan, narinig ko na si Looney bago pa lumabas yung album ng Republic. Napakinggan ko yung Kaya Mo Ba To? So, sabi ko, magkakatugma lahat ng binibigas niya. Kuya, yun lang, tanong ko lang din, pagdating sa inyo, sa ganun, kasi di ba halos kabatch nyo sila Looney? Pero parang... Sino nauna ba? Nauna lang sila na siguro sa akin ng parang walang isang taon Parang, yun nga, halos kabatch nga bale. Sa ganun, nung era nyo, nung panahon nyo, talagang kahit kayo, kasi kami, normal na idolin namin sila kasi nauna sila sa amin Pero kayo, mataas na rin talaga pag-hanga nyo kay Looney nun. Kasi sobrang advance ni Looney. So, ganun pala talaga? Oo. Sa kanya ko unang narinig na yung mga multis na Tagalog. Ano yun yung labing-anim, may mga lyrics siya, ba sa Kaya Mo Ba To? Kaya mo ba to mga bagay na ginagawa ko? Lumalabas sa TV na parang sisad ako.
mga bata, mga mama sa mga bata, wala pa na, sabi, tangay na magkaka-rhyming. So, yung style ko, parang Glock 9 na may halong Looney, kaya yung Crazy Mix, di ba, nagmumulti. Ang Glock 9 na nagmulti. Ganun. Parang pinag-halo ko na siya. So, si Looney, sobrang advanced niya talaga. So, since dati ba. Kahit yung love song nila, yung I Love You, di ba? Yung kapag nasisinayan, nawawala ang galit ko. So, lagi kong tinitignan, larawan mo sa wallet ko. Galit ko. Kahit mga ganong multis ba lang. Sobrang, siya palang gumagawa ng dati. Diba kasi ang mga basic lang, parang po. Mga ganun lang, mga ma-rhyming mo lang. Dulo lang. Basta rhyme lang. Tapos kay Looney, yung paramihan ng kurakot, papahiran ng kulangot. Grabe. Tapos naririnig ko yun na kinikwento niya. Awan ko, may kausap siya nun na yung style daw na yun, na pag dabingi ka, alam mo yung, di ba yung mga lolo? Ano ka mo? Sandok? Hindi, yung manok. Minsan, pag nabingi ka ng ganun, tas 2 words. So, parang ganun yung style ng rap niya. Paramihan ng kulangot. Papahiran ng kulangot. Parang ganun kadikit. Parang kang nabingi sa sobrang dikit. Pero ngayon kasi medyo slant rhyme na yung Uso. Yung ginagawa niya. Pinabali din, Hindi, yung pinaka-difficult, na way ng pag-rhyme na yung ginagawa niya. Pero yung dati talagang dikit na dikit siya magsulat. Ikaw ba, paano ka sumulat o paano mo ginagawa yung mga... Dati, mas nakabase ako sa wordplay. Unahin ko muna isipin, pwedeng baliin niya sa ganun. Ngayon, medyo na siya. Mas yung thought process ko, medyo na siya. Pagdating sa battle, mas, na siya, isipin ko muna yung concept. Maraming way na rin ng pasikot-sikot. Improve na rin, no? Dati parang iisip lang muna ako ng, pwedeng yun yung pato, pwede sa pato. Ganun, kaya naman sa ganang wordplay, mongoloid Parang pag may naisip ako na pwedeng, magkadikit yun isipin ko nga kung paano ko makokonect yun sa kalaban. Parang mas ganun siya So ngayon, medyo, yung mga tungkol sa'yo na pwede kong i-wordplay, mas ganun na siya. Mas direct na siya. Si JM ba, nagkaroon ka ba ng idea o parang gusto ko rin to parang kasi super fan nga kayo Nung mga siguro mga 2012 hanggang 2014. Dati 'di ba pa kami? Dati meron pa kami na maglalaban tayo next week Isang linggo kami prepare. Susulatan niya ako, tapos kami dalawa lang din sa kwarto maglalaban nun. Tapos kailangan kabisado niya na. Binabati ba ko siya dun? Dati. Ang kulit, magsusulat talaga kami. Tapos yung mga halimbawa, ikaw lagi yung tagahugas ng pinggan. Yung mga gano'n, kasi siya yung pangalan, yung mga gano'n. Gano'n kami. Tapos yung ikaw pinagalitan ka ni mama, yung alam naming dalawa na pang-asal sa bawat isa. Yun yung sinasabi namin. Ang kulit lang din. Inside jokes. Doon lang kami sa kwarto nun. Dalawa lang din kami muna kami, battle tayo sa linggo. 1 week prepared, 1 week kami maghahanda. So, doon lang sa kwarto. Ang kulit. Parang tingin ko rin, doon din na si Juan. Pero siya, bumabattle siya nun. May mga street battle din kasi doon Kumbaga yung kalaban niya, binabanat sa kanya, mga lines sa flip-top. Ito siya, susulat na talaga siya. Yeah, dati nauso yung flip-top-flip-topan Tapos gagamitin mo lang yung banat ni Looney, ni Delo, ni Target, mga ganun. Yung flip-top, wala ka namang laptop. Hindi, ultimo nga yung mismo, yung lines mismo ni Looney, yung kamukha may binugbog kong kalabay, yung mga ganun ni Saito. Si binabangkit lang, tapos nag-aanuan Tapos ako ginagawa ko, nag-iisip ako ng pwede kong sarili kong akin, tapos kahit sa street lang yan ganun. Kaya mas na-hook talaga ako sa battle rap. Ako, parang gusto ko siya, gusto kong gawin, gusto kong panoorin, pero di ko nakikita yung sarili ko na nandoon. Nababattle. May ganun. Parang sobrang mahihayin kasi talaga ako, hindi talaga ako So siya malakas loob. Baga pang yin-yang yan, di ba? Kapal, parang yin-yang sila. So, yun, di ko nakikita na
tinitira-tira ako dyan sa stage. Ako rin, ayoko rin. Tinitira-tira ako sa stage. Saka ayoko rin makita yun. Tampang, nagtiraan sa stage, mga ganun. Pero naalala ko dati, ewan ko nung taon yun, 2013 yata, 2014, 2012, mga ganun. May sumusulat din talaga ako ng rap. Naalala ko nga, unang-unang pinerform na ito talaga. Hindi niya rap eh. Sulat ko. Sulat niya. Kasi in-invite kami na sa parang grupo namin sa Blazin. Sa Blazin. Ay, shout sa Blazin. Computer shop yun eh. Samahan. Sikat yun doon sa Bagong Silang na yearly may event doon. So, in-invite kami sa Blazin. Tapos, syempre, yung pinaka-head doon. Kaya alam na, hip-hop kami. Uy, gusto mo mag-rap? Sabi sa akin. Dumubog pa ako, dulubog sa upuan ko eh. Sabi niya, ayaw mo, ako na lang. Kabisado niya yung verse ko eh. Sinulit. Kasi lagi ko pinaparinig sa kanya. Tapos, yun lang, hindi ko siya ni-record. Ano lang talaga, sulat ko lang siya. Tapos, yung beat nun sa YouTube lang. Mga yun, naaalala mo pa, nung tayo pa. Mga ganun lang pa dati. Nakakasulat siya ng ganun, tapos yun yung pinerform ko dun sa may parang Christmas party event nung nung shop na yun. Okay naman yung impact. Yeah. Sa kapag may battle ako, syempre sino pa ba yung hindi siya tumutulong magsulat, pero pagka kailangan ko ng paparinggan ng verse ko, ng battle bar, ng material ko na round, kanya ko paparinig, na sasabihin niya, baduy, yung mga ganun, wak yan, ito yung malalakas, ito yung mahihina, palitan mo ito, mga ganun. Sa kanya, siya talaga parinigan ko ng bar. Parang, mas focus ba siya, mas meticuloso pag nanonood? Hindi naman, kasi may ego din ang rapper na pag sinulat mo, feeling mo sa'yo, ikaw gumawa nun, maganda yun. Though, pag narinig ng iba, sila yung magko-correct, diba? Parang ganun. Tapos pag sinabing di maganda, minsan kapag medyo mababaw ka pa mag-isip, parang isipin mo, kaya mo ba yun? Oo, hindi mo kaya yan. Ayun. Tapos sa kanya, yun, mas naiisip ko din na kapag kasi kaya niya rin naman ipaliwanag, bakit wak? Like, ito kasi ganyan ginawa mo, ganyan. May iba pa ba akong, may iba pa ba akong kailangan pakinggan na, halimbawa siya, alam ko naman na marunong siya makinig talaga ng failed lines na, or malas na bar, magsasabihin niya ba na mahina ang malakas para sa akin, di ba? Parang ganun. So, yun nga yun. So, para siyang kaparinigan ko siya pagka... sa kanya ko pinapacheck. Sa amin kasi ni Blake G, kaming dalawa eh. Tapos kapag may ganun. Kapag nalakasan kami, si Kuya Dave minsan hindi makaka-break. Yan nga, tulad ng yung... Ako, si Eagleman, at hindi magbe-break pa si Eagleman. Ano yun? Kami ni Blake G, lakas nun. Tapos si Kuya Dave susulat. Ano yun? Baduy nun, wag yun. Anong baduy nun? Ay, malakas yun. Sikat na commercial yun. Binitaw niyo ba yan? Sa Mox 1 verse 1. Bumenta. Mapapansin niyo yung mukha ni Basilio nun, siya kasi bumitaw nun. Parang una, walang kumpiyansa. Parang ako, hindi nga nakatingin sa camera. Ako si Eagleman at hindi nagbe-break pa si Eagle. Tapos nagsigawan, parang biglang, tangin, ang galing ko. Sabi sa'yo eh. Parang biglang kumpiyansa. Tapos nasa album niya yun. May picture siya sa album na parang naka-Eagleman. Kaya pag nakikita namin yun ni Blake G, pinagtalunan pa natin tatlo tong yung lines na to. Kasi yung generation namin ni Basilio, 10 years ang pagitan. So hindi namin, may mga inabot kami na hindi niya na abot. Parang ganun. May mga jokes din siya na hindi natin abot time, mas marami tayo eh. Tulad nung kay Saito, ang KJ, Kupal Joe. Lagi nakakatawa pala yun sa panahon nila. Sa panahon nila. Kupal Joe, KJ. Walang nag-react nun eh, sa B-side eh. Nasa likod niya ako na parang tangina, binalat ko. Parang ganun. So ganun. Kaya, yan ang medyo mahirap sa, buti nga kayo. Kambal kayo eh. Tsaka fan pa sila parehas. Fan kayo parehas. So, yun ang super fan. Advantage niya. Parang makulit nga yan kung sakaling nag-rap din siya. Tapos dalawa pa kami. Tapos halimbawa, may chance na mag-dos por dos. Magpalit kayo ng Kakibusin eh.
may suot kayo ng damit na magka-iwala yung pangalan, no? Litoy niya yung kalaban. Couple shirt yun. Hindi, nakasulat sa kanya, Unico. Couple shirt, no? Yung puso, kalahati ng puso. So yun, bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan habang lumalalim yung kwentuhan. Yeah. Napunta sa tandem ngayon. Sa what if kung sila yung magkampi. Bago natin pagpatuloy ang kwentuhan ito ay break muna tayo at panoorin nyo ang video ito. Yeah. Kapag usapang safety ng LPG, dito ako sa secured na LPG. Safe ka na, may peace of mind ka pa. Ganyan kapag Regasco LPG. Kaya, switch na! Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin ang magkapatid, kambal pala to, si Unico at si JM Lopez. Okay, asan tayo minto? Yun na. Bakit nga kasi hindi mo siya pinilit mag-rap? Makasarili ka pala eh. Hindi, actually, pinilit nga. Pinilit mo. Ayaw talaga. Hindi, Ayaw. Nung time naman na yun, yun nga, bukod sa hindi ko rin nga feel yung mag-stage, yung lumabas. Maraming tao. Actually, pag maraming tao, nanonood lang event ng Flip Top, nahihilo ako. Sobrang daming tao eh. Ito, marami rin manonood sa atin. Hindi, wala namang hindi siya live. Sa live. Kasi yan, bukod nga doon, yung mga time na kasi na nag-rap na siya, nag-start na siya mag-record. Start na rin ako ng, pag-graduate na ako ng college. Tapos, pag hindi pa kasi ako graduate, may naka-ready na sa akin trabaho eh. Mga pinag-OJT ako. So yun, pag-graduate ko, rekta, busy na, trabaho na, gano'n. Ako naman pag ko. Ito kasi makulit to eh. Nung college ako. Ayoko na mag-rap na lang ako. Kaya una akong gumraduate sa. Kaya nung nag-rap ako, siya nag-ano sa akin, siya bibili ng pamorma ko pag makanta ako. Kasi siya nagkatrabaho eh. Ako kakanta doon, bilang mo pamorma. Ako siyang gano'n eh. Ako siyang gano'n. Hindi kasi sa akin, para sa akin, gusto ko yun eh. Kumbaga parang pero nakikita ko siya. Kaya patuloy na lang gawin ko. Nakikita ko sa akin. Kaya nga nabanggit ko kanina yung sa Flip Top, sa kanya pa ako nang kasi ako nang estudyante naman ako, siya nagkatrabaho. Hiram pa ako sa kanya ng pamasahe. So, ganun siya. Yun pala yun. Suporta nga, ganda pag may support. May ganun. Kaya pala yung channel mo, wala ka rin pinapakitang mukha mo. Oo, hanggat maaari. Ayoko sana eh. May, Tinry ko na eh, dinilit ko. Bakit? Mayayain eh. Ayun, yung bagay na yun, talagang kinukulit ko siya lagi doon. Kasi, meron siyang alam ko 400k ka ba? 420k. Oo, Dami 400k. subscriber na ito. Sabi ko, mapapakinabahan mo yun kung nakikita na yung mukha mo eh. Oo, tsaka mas Kasi ano mapupunta nga. kayo sa kita, wala nagpa-picture sa kanya. Kaya nga, ako lang nakakalala sa kanya. Ito, JM Lopez. Tsaka, na-shoutout ka na ni Boss Arik eh. Oo. May time nga nun, yung Ahon 13. Hindi, nanonood Sinautot kami. yun. Ito, nakaraan, diba? Nanonood kami ng Flip Top. Ahon 13 nun. So, break time, kumain kami sa McDo. Tapos, sila pumasok na sila doon. May lumapit sa amin na, fan. Sabi, ay, parang lalapit. Inanahan ko na. Hindi po ako si Unico. Ayan. Ando po si Unico pumasok. Tapos sabi nung isang kasama niyan, siguro fan din talaga. Hindi yan yung nagbe-video, yung hip-hop, yung JM Lopez TV. Tapos sabi ko, ay putik, mali parang nasungitan ko, parang ganun. Kasi ilang beses na rin, ilang beses na rin may mga malapit sa kanya, nagpa-picture. Unico. Mas marami talaga yung ganun. Kung nanonood, Unico. Kaya nung may lalapit sa kanyang ganun, binasag niya na, hindi ako si Unico. Hindi si Unico, para, ba't doon na nila wala namang masamang intention yung hindi si Unico sa loob. Paano naman nila nalaman? Kasi sa Facebook, sa page, may mukha ka na dun. Or Yun nalaman na ako si JM Lopez. Siguro friend of friend, yung ganun. Nakikita na minsan nagkakasama rin naman kami sa mga picture. Ito, exclusive to. Oo nga. Ito rin, unang labas talaga niya ng, mukha niya parang ganun. Para siyang bagong panganak. Ngayon, dalag na. Positive naman tong natin, podcast natin. No? So, sana. nasa inyo yan kung magbabanggit kayo ng mga Hindi maganda. Walang makita ng scandal. Padala nga yung demand letter niya. Labas ako dyan. Hindi, mas maganda rin kung lalagyan niya ng mukha eh. Akala ko ng scandal. Ng scandal. Nagulat ako.
Hindi, di ba parang si Yolab, di ba? Si Yolab talagang mukha niya yung... Ako talaga, inukulit ko siya doon. Tapos, tinitry niya rin naman. Parang Tinry feeling ko, niya, hindi ko feel. Parang ganun talaga din eh. Tinry ko na dati. Tapos, tineteknikan ko pa nga yun eh. Re-record ko na yung sasabihin ko. Tapos, Yari sa ilalab ko na lang dun sa ano. Nakatakip lang yung, ito yung mic. Nakatakip lang yung mic. Tapos, nakakaganda. ako sa salita. Okay. Ayaw Tapos, pa pag rin. pinapanood ko talaga, Parang lip sync na ano, Ah, pag ako na yung nanonood sa sarili ko. Delete ko nga. Paano nagsimula tong JM Lopez TV? Ano yan eh, matagal na, siguro mga 2015 pa lang, or mga ano. bago siya mag Madalas na talaga manood ng flip top. Tapos para na, yung ginagawang mga review ngayon, ginagawa na namin yan, pero dalawa lang kami. Popost namin, papaliwanag, nagtatalo pa kami, mga ganun. Tapos, Pero simulat sa pool, yung na rap battle na yung ano mo, content mo. Hindi, may yung nagvi-video kasi mahilig din talaga ako mag-video. Kami nung ni Mrs. ko. Pero yung magko-content ka talaga, yung rap battle talaga. Tapos, yan, siya rin nagsabi na, hindi, kung ayaw mag-flip top, mag-ano ka na lang. Nakita rin lang din namin sa YouTube, siyempre, yung pinakauna kasing gumawa si Hip Hop Heads TV talaga. Hip Hop Heads. So, di ko naman tinatanggi na na-influensyahan din niya ako. Tsaka yung mga nagsasabi na, na parang kinukumpara yung Hip Hop Heads TV sa JM Lopez TV. Parang pinagkompetensya. Hindi naman siya totally kompetensya kasi kami nga ni Hip Hop Heads nagkakausap. Ano yung mga struggle mo nang nagsimula ka sa Dami. So, 2018 ako nag-start, alam ko eh. Upload lang ako na upload. About sa mga battles, mga ganon. Tapos, hindi ko alam yung rules and regulation yung mga ng YouTube ng ganon. So, sa akin, wala pa yon. Tapos, natututunan mo na lang siya, natututunan ko, pwede pala ma-monetize dito, ganyan. Tapos, pag tinry mo na mag-failed, mali, delete mo yung mga video na ginawa mo. Sobrang higpit din kasi kay YouTube eh. Tapos yun, hanggang sa naaral, may, hanggang dito lang pala dapat yung ganito, ganyan. May ganito pala. Tapos na-monetize. Yung hindi naman lahat ng video ko kumikita eh. May iba din may iba din na, may ano kasi sa YouTube kasi merong, red dollar, yung dollar sign. Yellow dollar sign, tapos yung green dollar sign. Yung pag green yung video mo, yun, kumikita yun. Pero pagka yellow, limited. Pag red, yun wala talaga. Wala talaga. Yun. So, actually, mas lamang pa nga yung minsan yung red sa akin. Ano yung kahit may voice over mo na, minsan yellow pa rin. Ano naman kasi yun eh, sa parang policy ni YouTube, meron siyang limit lang ng clip na pwede mong kunin. Bago mo pag sumobra yung 30 seconds. Pag sumobra sa 30 seconds, yun, malilimited na yan. So ngayon, kunyari 30 seconds na video ni ganito, tapos 30 seconds nito, parang ganun lang. Pwede yun. Tapos hanggat maaari, lalagyan mo ng ng salita ng voice over para mas Nagkaroon nga ba ng mga basher na malala talaga sa mga pinopost mong videos? Ano ba, sino ba to? Nagmundurung-durungan, parang ganun. Hindi naman mawala yun, marami. Pero hindi ko naman siya, parang hindi naman ako na-apektuhan sa ganun. Ikaw nga, daming basher dito. Si Boy Sabat ka daw eh. Nakikita ko lang mga negative comment. Pero may nakita pa nga ako, basher nito eh. Ba't na sa akin to? Doon nga sa YouTube niya. Wak mo, Unico. Sa kanya eh, no? Sa YouTube niya. Pag pinanood mo nga yung mga battles ni Unico sa page, sa YouTube ng Flip Top, makikita ko pa rin yung laban niya, pero makikita mo ko doon, JM Lopez TV, ganyan. Hanggang ngayon yan. So, na lang din, para sa akin, hindi ko na kailangan masaktan. Hindi ko naman sila kilala, hindi ko naman sila. Tsaka as long na nababasa mo yung comment, ibig sabihin na nanonood siya ng Naka-engage na siya. nag-engage. May mga ganyan, may mga basher mo. Tapos, nireply mo, salamat sa panonood. Biglang babait eh. Uy, idol, na-mention ako. Mga ganun. Totoo ba? Oo. Ikaw, hindi ka makareply. Hindi ka naman eh. Hindi, pwede naman ako mag-reply. Ayoko lang. Bakit? Naiya ka rin? Naiya ka rin magpakita? Parang dyan. Nababash ka nga eh. Hindi, parang re-reply ako po yun. Naman, walang bitaw ka. Walang bitaw ka. Yung stana. So, yung pala yun. So, gaano katagal bago bago dumaming subscriber mo? Aksidente lang din yun eh. Parang
Wala naman ding nanonood talaga eh. Siguro marami na yung... Pag nakakuha kang viral, mga ganun. Mga ganun. Parang, ang pinaka nag-viral talaga na content ko, hindi ko makakalimutan yung yung ginawa ko ng content kung sino ba yung unang gumamit ng, kasi kaputukan ni Mot yun eh. Yung mga Sino unang baliktad. gumamit ng baliktaran. Anagram. So, ginawa ko ng content. Then, yun din yung nagpa-monetize ng channel ko. Kasi, siguro yung mga ibang videos na nire-review, hinihimay ko yung mga battles Yun din yung naging signature niya eh. Oo. Yung parang pagbibigay ng trivia sa Flip Lab. Kasi may mga, may mga alam din talaga, kagaya nun yung kung sino yung una nagbaliktaran. Yung iba maliliit na bagay lang yun. Pero, pagka parang nasagot na hindi si Mot yung una medyo big deal eh, di ba? Yun yung mga naging signature niya. Bago mo malaman yun, ibig sabihin talagang sobrang tutok mo sa Super fan talaga. Tutok mo talaga sa battle. Oo. Diba? Sila, since nanonood na talaga sila. Oo. Tanong ko lang, paanong panahon o paano nangyari na nakita ka ni Boss Arid na, ikaw yung sinashoutout na siya eh. Ikaw yung JM Lopez na siya, sinashoutout siya sa Flip Top mismo eh. Hindi, yun eh. Paano ba? Yung Hindi, I mean, nakilala na ako niya. paano niya na nakilala na? Hindi, nag-PM ako sa kanya nun kasi takot ako nun eh. Alam ko, mamaya, mali yung ginagawa ko sa Flip Top eh. Alam ko, mamaya, parang, pirata, parang gano'n. Demanda pa. Galit pa naman si Boss Arid sa gano'n. Piniem ko siya noon sa, sa page niya. Pati yung sa Facebook niya, na account niya. Ano sabi mo? Boss, pinakita ko sinend ko yung mga link ng gawa ko. Ito po yung mga gawa ko. Fan po ako ng Flip Top, ng rap battle. Mayroon po mga sample videos, pwede nyo kong tignan. Tapos nag-reply naman siya na Ang reply lang niya nun eh. Basta wala kayong... Kala ko pucha, tanggal ka na. Pucha, tanggal. Basta ang reply niya na basta siguraduhin lang yung mga detalye. Tapos hindi makakasira sa mga MC. Siguraduhin yung detalye, walang fake news, walang maling detalye. Tapos hindi makakasira sa mga MC. Kaya yung mga mapapansin niyo naman, hindi ako gumagawa ng mga pag may issue yung isang MC, hindi ko siya ginagawa ng content eh. Kasi bukod sa syempre marami ng tropa ng MC. Syempre ayoko rin na masasaktan din siguro sila pagka gano'n. Wala nga yung yung issue ngayon. Tsaka hindi maganda. Kaya walang ganun. Iniiwasan din talaga yung ganun. Hindi kasi pag nabayaran na ng gano'n yung channel mo, sunod-sunod na yan. Yun yung malakas yung views. Actually, yun yung may views, pero yun talaga yung pangit. Minsan niya, kinakulit niya siya eh. Mainit yan. Nagawa mo, parang ayaw niya rin eh. Hindi, pangit din kasi, magkikita kayo sa event eh. Tapos, alam niya na, ito yung issue ah. Minsan may may pagkakataon pa na pwede mo naman palabasin na hindi mo intention yan. Kahit alam mo naman na intention mo talaga yan. Pero kahit yung ganun, hindi niya ginagawa. Mahusay, maganda. Dito rin naman sa atin, hindi rin man talaga inuungkat yung mga issue. Nagugulat na lang ako na, yan, tulad ni Badang, bigla siyang bumanat. Makikita mo yung reaction ko rin, napalunok ako. Ba't mo sinabi yun? Yung mga ganun. Depende pa rin naman dun sa in-interview, tulad nila. So, tayo naman, wala naman kaming pinaplanong masama o intention. Saka yun, sa tingin ko, isa rin sa nagpaano. Kasi, ang dalawa naman din talaga dalawa sila ni Hip Hop Heads, yung mga malalaking content creator. Pagdating sa rap battle sila yung, though si Hip Hop Heads yung number 1, wala naman talagang doon. Siya yung pinaka nauna din talaga. Siguro, isa din sa dahilan kung bakit ganun. Kasi marami din naman sumubok eh. Hindi lang naman silang dalawa, may iba pa. Marami may iba pang mga sumubok. Pero siguro hindi nga kasi pure. Hindi pure at saka hindi genuine yung gusto nilang gawin. Mas more likely, mas gusto nilang kumita. Kaya, ito, nung pandemic, nag-Patreon yata ng Flip Top eh. May mga iba rin ako nakikita na mga content creator din na yun, yung pandemic, rin sila, ginawa nila yung ginagawa mo. Content. Ngayon, may kita, may iba na yung content. Mga agam-agam na. Galaban ng gagamban. Galaban ng gagamban. Kumbaga, iba na yung nila yung niche nila. Motovlogger. Ganun. So,
Paano mo natutunan na? Pure love siya. Ikaw na yung nag-i-edit nun. Inaral one man mo. lang ako ngayon, one man ako. Tsaka hindi lang yun, ngayon ginagawa ko ngayon. Hindi lang yung flip top yung YouTube channel ko. Meron akong mga YouTube channel na hindi pwedeng sabihin kasi yung viewers niya is hindi Philippines. So pagka nahaluan siya ng chinek yung ganun. Yung algorithm masisira. So US based kasi yun eh. Pag US based kasi mas malakas ang yun yung RPM niya. RPM nun. Kasi US based. So yun, nagtatry ako ng mas maraming doon eh. Sports content, mga ganun. Tapos sa shirts naman, may mga shirts video. Pag nagtatry naman ako din ng mga kids content. Ang ganda nung kung, di ba, Tapos kukomenta mo, alam mo yung mga naman. Sino? Parang yung algo. Nakakagad yung sasabihin. Ang ganda nun kasi... Nakita ko yung mukha mo parang may balak kang Wala. I mean, ang ibig sabihin, ang ganda nun. Nagmumulti siya sa review, no? Multi-channel. Oo, kasi syempre, rin siya into hip-hop. Bala ko rin talagang, gumawa ng ibang channel na pang ibang bansa, talagang, kumbaga, fokusan muna natin tong mga hirap din. Duda ako sa content mo na pang ibang bansa. Duda ako dyan. Alam mo na yun. Parang Hindi, legal yun, gogo. Legal yun. So, yun, nung, ikaw na, inaral mo na lahat ng yung pag-i-edit. Tapos, paano ka nagsimulang mag voice over? Siyempre, may yaing ka. Paano yung mga unang mong boses nun? Siyempre, wala ka namang gamit muna eh. Cellphone lang talaga gamit ko dati. Wala pa studio. Naalala ko dati, meron kang sesto. Sa loob yung mic. Nandun? Hindi, yung mismong cellphone na nandun. Sesto box. Parang ulob lang yung boses. Sesto record. May mga pom sa gilid. Parang yun yung boot ko niya. Kasi kulob eh. Buo yung boses mo dun. So, ganun yung ginagawa ko. Actually, nung nagtatrabaho ako, naging manager kasi ako sa SM Fairview ng boutique store ng Sapatasan. Pag break time ko, doon ko tinatapos ang content ko. Sa loob ng stock room. Nakakailang upload ka pa nun? Masipag pa ako, nagdo-daily upload pa ako. Nagamit niya doon, box ng sapatos. Box ng sapatos? Gagi, Tingnan mo. Kasi wala yung box ng sesto doon. Nasa bahay. Dali mo. Alam ko may dalang kalabahan. Tutusok-tusukin ng girl yun. Ano pa to? Ba't may sesto yan? Manambot may dalang kalapati sa biyahe. So yun, nakikita ko ng mga kasama ko sa trabaho. Anong ginagawa mo? Ba't ginagawa mo? Pero pinapakita ko naman naiiyabang ko rin. Meron akong 4,000 parang subscribers ngayon. Meron akong 4,000 subscribers sa YouTube. May natanggap ka na ng negatibo habang ginagawa mo yan? Madami. Ba't mo binubulungan yung box ng sapatos? Parang ganun. Tapos may nasabi na sila. May mga nasasabi. Hindi, I mean ngayon, nakita nila okay na nagsasucceed. Tropa ko pa rin naman yan. Pero yung mga dati. Pinaki mo na. Hindi naman. Akala ko pinaki mo. Parang, siyempre, sa una, di naman nila maintindihan. Siyempre, yung mga, lalo na yung mga katrabaho ko sa office, mga ganun. Hindi naman sila aware yung sa hip-hop eh. Hindi naman sila aware sa ibang mga babae na may edad, mga matatanda na lalaki may edad. Hindi sila aware na hip-hop, flip-top, ganun. So, pag naririnig nila, siyempre, nalalaman nila, may channel to, ganun. Titignan nila. Yung asa rin, gangster ka pala eh, ganun. Gangster ka pala. Di ba, pag hip-hop kasi, yun agad yung yo, ganyan. Hindi nga naman sample. Sample, rap ka nga. Yan, kala niya, nagra-rap ako, ganun. Tapos pinapaliwanag ko naman, ano yan, sa YouTube. Content. Kay yun, natatanda mo pa yung pinakauna mong rap contest o rap song contest na sinalihan mo? Hindi na. Freestyle. Sa rap song, siguro masasabi kong pinakauna, yung nagkaroon ng jingle making sa school namin nung college ako. Ka-jingle making sa IH College. Sa mga nasa IH College dyan. Parehas kami dyan. Graduate kami. Nagkaroon ng jingle making. Tapos, yung mananalo magiging scholar ng school. Seryoso ba? Oo. Kaya nung... Lakas na. Tapos, ang magandang nangyari nun, nung nag-champion ako doon, di ba nag-champion ako, ang ganda ng ginawa akong kanta. Next year,
wala nang competition. Parang hindi na ako kailangan sumali ng competition. Gagawa na lang ako ng kanta, scholar pa rin ako. Parang ganun. Gagawa ko na lang siya ng kanta yearly. Naging artist siya. Scholar na ako. Kahit nung graduate na ako tapos nasa flip top na ako, kinontak pa nila ako ulit para gumawa ng kanta. Alam ko, sa mga nag-aaral sa IH dyan, tingin ko naririnig pa rin nila yung kantang ginawa ko. Hindi, sample mo. Sample. Yun kasi yung yung jingle yung pag nagpaparada. Paparada. Yun yun. So pag nadadaan ako sa school, naririnig ko rin Boses ko yun. Ganun. IH college. Okay yun. Rap song yun. Yeah, doon ako unang nag-rap song competition. Sarap ba na siguro freestyle? Yun sa mga court. Yung mga ganun. Fiesta. Oo. Ang unang sinalian ko, nakalaban ko si Smikey 1 dati. Smikey 1. Hindi, kilala nga ni Kuya Brian ni Kuya Smaglas. Parang bata-bata niya rin Hindi, sa freestyle. andun niya sa music video ni Francis M, di ba? Sino? Smikey? Hindi. Ay, hindi, alam ko may isa siyang kasama siya dun eh. Hindi, wala. Iba yun. Iba. Baka Kabilang mundo yan. Iba yun, kabilang mundo yun. Si Smikey 1, sa yun, bata-bata rin siya ni Kuya Bryce. Mikey 1 pangalan niya. Magaling mag-freestyle yun. Gagi, wait lang. Si Francis M. si Looney. Tapos nandun siya nun. Baka in-edit lang AI. Iba yun, hindi. Okay, sige. Iba. Mali ako. Iba. Hindi, comment mo na lang. No? Hindi, comment mo na lang Andun Smikey ka ba? 1. Baka parang ginip ko lang. Baka sarili. Sobrang dami na rin Yan. Si Smikey 1 nakalaban ko siya. Tapos si Oji Ulo din. Sila Oji Ulo yun. Ay, oo, mali nga. Si Oji Ulo, lagi kong lagi kami doon sa Caloocan dati. Kapag nagkita na kami sa freestyle battle, kami na yung magkikita sa finals. Parang matik na. Tapos, mananalo ako sa kanya pag sa bar ginanap yung battle. Pag sa court naman, matatalo ako. Kasi comedy siya pag sa mga sa court, mga bata nanonood, babanggitan niya lang ako ng mga tayo jokes, mga anak, sabihin niya pa sa anak niya, mga ganun-ganun. Makinig ka sa papa mo, gaganon-ganunin ka ng freestyle ni Ulo Mananalo siya sa akin sa court, tapos ako naman mananalo ako sa kanya pag nasa bar kasi puro rapper na yun Mas mai-impress ko sila kasi sa mga bars, mga bars na mas creative na Wordplay. Mga wordplay nga. Wordplay. Daw yun, pag ganun, nagkalaban-laban kami lagi ni Oji Ulo. Yun yung mga nasalihan kong freestyle battle. Tapos paano mo naman natutunan yung mga wordplay? Wordplay, mga galit. Mga wordplay yun ko? Dahan-dahan mga wordplay. Hindi, siya Though nung nag-umpisa ako, sumakto kasi yung era na pinasok ko, patok na patok talaga yung wordplay. Wordplay. Tapos, parang yun yung yung masasabi yung meta. Siya yung pinagagawa ko ng pinagagawa. Saan gumasgas siguro siya na, though aminado naman marami ang badoy na wordplay. Yung tumatak na yung parking to, huwag mong harangan ng daan. Yun siya. Kaya, sa ganun, tingin ko mas kasi yun yung uso nun. Tapos pa ako, immature pa ako na kung ano yung uso, yun yung gusto kong gawin. Ganun. Ganun naman talaga yun. Parang, nung nauso yung mga personals, kung sino-sino bumabanat ng mga hindi naman totoo na Yan, nauso din dati ng rap song, speed rap. Yun. Nagtatwist lahat. Tapos pagka sisigaw ng real talk, sigawan ng mga tao. Gusto yung real talk, ligawan na. Rebattles na malalakas. May ira din na... yung 3GS. 3GS, biglang rebattles ng marami. Marami yan. Nagagawan pa talaga sila. Gagawan. Ano ba yung tanong ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ko rin alam. Yun, yung... Boy sabat, naging boy tanong. Yung pinaka malaki mong talent fee. Hindi pwede mag-usapan dito yan, pre. Yung pinakauna. Yung unang-unang na naalala mo na. Sa flip top na ba ito? Yeah, hindi. Pinakaunang tumanggap ako ng TF. Yung talent fee talaga na talent fee. Kasi nag-champion ako ng tryouts.
2018 nga, nag-champion ako ng tryouts. Tapos hindi pa muna ako nabigyan ng battle sa flip-top. Though champion na ako ng tryouts, nakilala na nila ako champion ng tryouts. So parang waiting pa ako magkaroon ng battle. Kaya nga nasabi ko, 2019 pa ako nagka-battle. Kahit 2018 ako. Kasi siksikan pa rin yung liga nun eh. Sinama ako ni Kuya Flick G sa Sunugan, Rakrakan Fest. Sa Rakrakan Fest. Oo, doon ako una nakatanggap ng tip na parang hindi pa nga ako makapaniwala kasi binigyan ako ni Mike Swift ng 7K. Sabi ko, mayroon ng 7K sa rap. Eto na. Parang 7K din yung ano, no? Lumilipad na. Medyo maganda na yung ano eh. Sabi ko parang yung mga nakasama ko lang sa gutom ang kasama kong kakain. Sa 7K, sa 7K, pre. Kasama ko sa 0 days. 0 days, pre. Yung kasama sa Paldo days, pre. Parang 7K din yung sinabi ni Righteous One, eh. Day 1. 7K din sinabi ni Righteous. Inabutan ako ni Kuya Mike ng 7K, di ba ako makapaniwala nun. Sama ko si Luxuria, rookie din si Luxuria nun. Tapos, binadibag ako ni Delo. Inang yan. Kaya sinama ni Flick G para doon talaga. Oo, parang kapain. Tinahin na. Hindi nga eh, nung kinausap niya ako, parang gusto pa palubagin yung loob ko pagbaba ako. Sabi niya sa akin, nakita niya malungkot ako. Sabi sa akin ni Kuya Flick, ilan taon ka na nagra-rap? Sabi ko, 2 years, Kuya. Sabi niya, hayaan mo na, 15 years na nagra-rap yan. Hindi, okay lang yan. Kaso, inano sa Kuya Delo, apir, ginanon ako sa crowd. Binadibag ako ni Delo. Pero, syempre, may mga rapper pa bang pag may pagkakataon makaharap si Kuya Delo sa stage, di ba? Oo nga, no? Di ba? Isang karangalan nakaharap ko pa rin siya. Parang, tatandaan ko, isa na yun sa mga pinaka medyo huling yugto na yun. Tapos freestyle battle pa. So, yun nga yun. Ako nakakalaban ko lang si Delo pag mga TV contest eh. Dati kampi kami ni Saito, si Delo, tsaka si Basilio. Yun lang. So, sa flip-top. Parang magulang nangyari. So, yun ang nangyari. Yeah, yun yung unang beses ako nakatanggap ng TF pagdating sa battle rap. Tapos ikaw naman, magkano ang mo? Unang mong nakuha sa YouTube? Bawal din yan eh. Bawal. YouTube naman. Pinakauna lang, natatandaan ko, pinakaunang sinahod ko noon, 2019 yun eh. December ng 2019. 27K. Pero yung 27K na yun, ilang buwan pa siya? Ay, hindi. Ko pala siya nakuha ng January na. Okay. Tapos, yung 27K na yun, November, December. Tapos yung January. Parang nagsama-sama. Okay. Ganun talaga pag So, tapos yung views nung kasi hindi pa naman... Sa kaka-monetize niya. Parang may, yun eh. May ilang... Basta, hindi mo maintindihan yun. 27K, yun yung pinaka natatanda ko. Pag-uwi niya, ganyan din siya. Tapos makakanta sa akin, lumilipad na. Hindi. Laki-laki na ako nun. Sinikreto ko pa yun. May 27K ako Anong gano'n? Nagtatrabaho pa ako nun. Isip ko na mag-resign eh. Unang mo pa lang, no? Sa out, no? Resign na kagad. So, yun. Bago natin pagpatuloy ang kwentuhan ito, panoorin nyo muna ang video to. At break muna tayo. Baliktad. Basta yun na yun. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na! Dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Yang kasama pa rin natin si JM Lopez TV at si Unico at si Boy ES. Boy Sabat. So yun, narinig natin kung ano yung mga unang tip nila. Kami tatanungin ko kung ano yung pinakamalaki. Tingnan natin sasabihin nila. Bawal yun. Bawal? Bawal yun. Na lang sa akin. Hindi ko sasabihin. Nakalapil kayo, gago. Kahit bulok yun, dinig yan. So, pero yun yung pinakamabentang tanong. Tingin ko, ang daming taong concerns, magkano ang tip mo? Magkano? Curious sa kung ano yung Isin natin lapel mo to lang.
curious at magkano yung TF. Oo. Basta sakto. Ganyan siya. Wala rin gustong sumagot Tsaka, eh. trabaho nyo naman yun. Feeling ko, Tsaka si Mayor TV nga, tinanong din natin. Paano nakikita mo? Sakto lang. Pambayad ng kuryente. Yung mga ganun, di ba? Bihira rin magsabi. alala ko lang, yung unang kita natin, di ko alam kung Suprema na yun eh. Suprema na yan. O Suprema na before pa, parang out of, Hindi, pero Suprema na yan, alam ko. oh, Nung Suprema. una tayo nagkita kasama nyo si Kuya Surata. Yun. Yun. So may, ano ba yan? The Hub. Yun yung, The Hub. Yun yung unang-unang sa Barte. Yun yung unang-unang, Suprema talaga, kauna-unahan Suprema. Pinaka-pilot episode ng Suprema. Oh, kasi kaibigan ko nga si Jacob. Siya yung may-ari ng liga. Tapos kaibigan namin ni Fake G actually. Tapos yung in-invite niya kami dun. Sakto si Sur taga Baguio pa nun. Eh pag bumababa siya dito, sa amin siya muna tumutuloy bago siya bumiyahe ng Baguio, papalipas ng oras kung anong oras siyang babiyahe ng pa-Baguio, ganun. So sabi ko merong event, sakto nandito ka. Binitbit ko na siya. Sama ka, parang gano'n. Sige, parang gano'n. Tapos, okay, doon kami nagkita-kita. Doon na kami Ano yun? Naka-uniform pa ako sa battle. Oo, tama. Anong uniform? Pang estudyante. Yun yung ko yun. Costume, Parang yung concept ko kasi nun, kumbaga parang yung battle rap para sa akin. School, parang gano'n. Ganun. So, parang ka, yung estudyante yung magtuturo ng leksyon, yun yung mga bar ko doon. Parang gano'n. Ganun pa mga So, medyo naka-concept. So, yun. Hindi, puntahan naman natin yung mga battle mo. Sino yung mga naka-battle mo na talagang hindi mo malilimutan? Pwede mong isa-isahin. Tingin mo, yung worst muna. O yung... Parang worst performance ko. Para sa'yo. Worst na naging battle ko na ayaw ko. Pwede na, Pwedeng parehas. Yung pinaka-ayaw mo na. Sige, bahala ka na lang. Hindi, sa pag-performance ko, worst performance ko siguro na matuturing ko na pinaka-ayaw ko, yung kay Sequence. Yun, kasi parang wala talaga ako sa hulog nun. Kasi hindi ko rin masabi na pinaka-ayaw ko yung mga battle minsan na kasi yun nagturo sa akin kung ayaw ko nang nangyari ulit yun mga ganung bagay. Bawa, pagka-body bag ko kay Zaki, hindi ko pwede sabihin na ayaw ko yun nangyari. Kasi, isa yun sa nagdahilan kung para mag-bounce back ako ng mas matindi pa para siyang ganun. So, aral, no? Ayaw ko na mangyari ulit sa akin yan. Or, yun naramdaman ko nun, hindi na mauulit siya, parang ganun. So, hindi ko siya masasabing ayoko yung battle na yan. Siguro ayoko lang yung performance ko nun. Ganun. Ayoko naging ka-battle isa, si Pamoso. Si kaibigan ko. Yan, so, iba din yung nagagawa ng rap battle pagka nakalaban mo yung kaibigan mo. Lalo na kapag... Kaibigan pa rin kayo ngayon. Magkaibigan pa rin kami. Pero yun nga, may nga kasi, iba yung nagagawa ng rap battle sa sa tao. Kaibigan. Para siyang para rin siyang, hindi mo kasi alam kung ano yung pwedeng gawin ng isa. So, parehas kayo magkakaroon ng human instinct na baka trust issues. Yeah. So, yung feeling na yun, medyo ayoko yun. Kaya ayoko siya, nakalaban ko siya kasi kaibigan ko. Yun siguro. Yung pinakamaganda para sa'yo? Siguro pinakagusto. Yung parang pinaka-perfect pati sa pakiramdam mo. Yung kay Romano. Ayun. Naglaban kami ni Kuya Romano. Rest in peace. Kasi galing sa beef Galing siya sa nabuong rivalry. Na ito yung hindi na alam ng mga tao. Nakala nila, syempre pag sinabing Unico sa Romano, magkaaway. Kala nila ganun Yeah, hindi nila alam kasi nag-uusap kami ni Kuya Romano, nag-ano kami. Madali lang kasing paikutin din naman yung mga tao na may away kayo, nagayito ganyan na, Doon yung sa amin, may away kami na, yung karakter namin yung magkaaway. Yung si Unico at si Romano, sila yung, pero, pagbaba ng stage, hindi naman, iniiwan din naman yung mga rapper, yung, nila, yung character nila sa stage Pag suot mo pa yun hanggang baba, super battle rapper ka naman yan, di ba? Super hip-hop ka na. Yun. Kaya nung naglaban kami ni Kuya Romano, hype ka. Kaya nung naglaban kami ni Kuya Romano nun,
Ang ganda niya kasi may nabuong rivalry. Pero yun nga, di ba nagkatulakan pa kami sa stage. Akala nila, ayun talaga mag-away kami, ganun. Pero pagbaba, mag-picture kami, inuman kami sa gilid, ganun. Yun siya. So, yun, rest in peace kay Kuya Romano. Siya yung pinakagusto ko na kalabang ko. So, maganda rin. Iba rin kasing hype pag ano eh. Pag... may ano kasi kami, may mga tao na kino-compare kami na parang magkaparehas daw. Kaya nabuo yung rivalry namin. Saka nahinog siya eh. Nahinog yung rivalry na maglaban talaga. Kaya yung pinakagusto ko. Tapos sino yung pinaka nahirapan ka namang paggandaan bukod doon sa kaibigan mo yung nakalaban? Siguro yun na yung pinaka nahirapan ako eh. Bukod doon, si sequence kasi wala lang ako sa hulog nun eh. Yeah. Yun kasi yung yung time na yun, nagkaroon ng, bago pa yun, magkalabang kami ni Isaki sa sunugan, nasa semis ako. Tapos binadibag ni Saki si Poison. Ang susunod kong kalaban si Saki, kakabadibag niya lang kay Poison. So, medyo di ko alam kung paano ko harapin si Saki kasi grabe yung pinakita niya. Tapos, nagka-beef kami ni Lance sa, hindi naman beef, nagkaroon kami ng kengkuya ni Lance sa social media na parang dahil sa break it down, tinawanan niya ako. So, parang nagkasagutan kami sa social media. During preparation ko kay Saki, tapos dumami din yung bashers ko kasi mukha akong iyakin dahil sumagot pa ako sa break it down. Tapos, after na naalog ako parang sabi ko, ewan ko, nangyari sa akin. Kaya nung laban ko kay Sequence, para ko siyang tinanggap ng out of parang wala lang. Kaya, parang alam mo na kagad. Ayoko halos bumadal nun, pero tinanggap ko kasi nakakailan laban ako sa sunugan tapos hindi ako tumatanggap ng laban kay Sir Arik. Kaya nung tinanggap ko yung parang, sige, tapos kahit nang during preparation, Nintendo lang ako ng Nintendo, para siyang ganun. Yun nga, pero yung mga yun yung magbibigay sa'yo ng aral para para mas mabuild mo yung sarili mo. Ganun siya. Pag may battle ba sa DM, tulad niyan, pagka feeling mo wala siya sa hulog, napapansin mo ba o sinisita mo ba? Actually, yung bago siya sumagot kay Lanceta, tinanong niya ako. Magkausap kami na. Sabi ko, ako na una nagsabi sa kanya, parang iyakin niya sa social media pag ginawa mo yan. Oo daw, tapos pinost pa rin niya. Upan. Ganun. Kasi yun, siya naman, nangyari nga, yun naman. Kaya siya pero learning din siya Yun nga, kasi kanina napaliwanag ko na rin to doon sa napag-usapan din namin siya ni Kuya Lons. Pero malay mo mauna to i-upload para dito mas mauna. Mas mauna yung content. Siya nung time kasi na dito pa lang pala ako makapagbigay ng statement na sa may nangyari sa amin ni Kuya Lance natin. Kay Kuya Lance kasi nun, bukod sa pressure, may pressure dahil naghahanda ako kay Saki. Stress ako. Tapos may iba pang problema, syempre human being. May mga problema sumabay pa bigla yung ganon. Tapos, isa pa doon, one thing kasi doon, nung nagsisimula ako, si Lance at saka si Invictus, sila yung mga pinapanood ko para silang idol ko. Actually, kaya nga wordplay ako ng wordplay, kasi wordplay yung, sila yung napapanood ko Wordplay yung mga ginagamit nila din sa battle. So, para kang tinawanan ng idol mo Kaya may extra kulot siya sa akin na parang, dol naman. Para siyang ganun Idol naman. So, kaya parang may sakit siya sa akin. Pero yun nga, nagpahinga muna ako sa battle, nag-indo muna ako, inayos ko muna sarili ko bago ako bumalik. Kaya, yun, mas nakilala ko yung sarili ko. Siyang ganun. Mas may mga rin siya, may mga learning din siya na Kasi siguro, pa ako nun bago-bago pa lang din ako sa kultura nun, para siyang Di naman ako sanay na pinagtatawanan ako Trabaho din naman ako sa ibang mga trabaho. Di naman ako pinagtawanan lang katrabaho ko para siyang ganun Pero sa battle rap kasi, kailangan matanggapin niya, nandun ka Na nung mga panahon na yun, hindi ko pa siya tanggap na ganun pala dito sa industriya. Parang nangangapa ka pa. Pero ngayon, okay na. Nagkausap din kami ni Lance nung finals, yung press ko ng finals nila, Mot at 6th Threat. Nagkausap kami dun sa press con na parang, yun nga, naayos naman din namin agad. Saka wala naman yun, parang 2 araw lang kami hindi okay, tapos di na kami
di naman din kami nagkasagutan ng ano. Kaya yun, kung ano lang, kung yun nga, mali ko yung nangyari na nagkasagutan ba kami. Ano ba yun? Iyakin eh. Nag-comment ka sa mismong post or nag-post ka? Kasi ano yun eh, may nireview nila ni Looney yung battle ko. Tapos parang may mga times na natatawanan niya yung ano. Tingin ko sumobra din naman siya. Tatawanan niya yung mga lines ko, which is kung ako din naman, matatawa din ako kasi parking to yun. Doon na umpisa yun eh. So yun, tinawanan niya na ako di ko matanggap kasi syempre may ego tayo bilang artist na yung sulat ko, ba't mo tinatawanan? Sumagot ako na parang, ang linis ng performance mo kay Damsa, parang gano'n ng araw na yun. Parang siyang gano'n eh, kasi pasabay kami ng battle na yun eh, nung battle na yun, nag-freestyle siya kay Damsa. Sumagot ako ng gano'n, na syempre, Lance na yun, madaming crowd na di nag-agree sa akin na parang, di ka marunong tumanggap ng constructive criticism. Ganon. Pero yun nga, tingin ko mali ako doon. Pero tingin ko sumobra din naman siya doon nung pinagtatawanan niya ako. Ganon. Tapos, ayun, nag-post ako na parang sabi ko, parang ang linis ng performance mo kay Damsa, parang ganyan. Naka-mention sa kanya, nakatag? Or Hindi naman, parang... wala Hindi. lang? Lanceta mismo. Sinare niya yung mismo. Sinare ko yung video ni, upload ni Looney. Yung break it down. Linis ng performance mo kay Damsa. Sumagot din siya na parang ganito ganyan. Tapos, bago mo punahin yung ko, ganito ganyan, gagano na kami dalawa. Tapos, syempre, kasagsagan ng mga content creator na, Unico, Lanceta, nagkakasagutan sa social media. Mga ganon. Buti hindi ganun yung boses na ginamit mo. Hindi naman. Unico, hindi nga ba matanggap ang mga nasabi ni Lanceta? Ang gano'n yun, yung mga ano yun. Buti nga, hindi ganun yung boses. Hindi siya nagaganong content eh. Siguro, signature din niya yung boses na yun kasi naman siya. Di ba, natatandaan nila. Ibig sabihin, effective yung boses niya. Pero minsan AI eh. AI yung mga boses. Pag lalaman mo, pag mali yung bigkas ng Tagalog minsan. Pero di mo mahalata na rin. Gagaling na rin. Pero dun, okay naman. Pero sana, parang gusto ko rin mangyari na sana through years or ibang panahon, makabalik si Kuya Lance sa Flip Top kasi idol na idol ko rin talaga yun. Kasama pala siya sa Battle of the Bands. Ano sila eh? Mga band. Abala sila, abala. Sila ang abala man. Si Apex, si Badang. Si Flavor din talaga sila. Si Atlas, sila. Lanceta. At saka si Akata. Abala. So yun, sayang din no? Pagka may mga ganyang issues na damay si Unico o involved siya mismo, paano yun? Paano ka nagpapayo sa kanya? O paano mo siya pinoprotektahan bilang kapatid? Hindi naman siguro kailangan protektahan. Siguro payo lang talaga. Pero yung payo ko, end of the day, siya pa rin naman. Yung kay Lance, nung ginawa ko yun, hanggang ngayon naman, di ko pinagsisihan yun eh. May pagsisisi siya, pero hindi yung pinagsisihan ko yung ginawa ko talaga na sumagot pa ako, yung mga ganun. Wala, nangyari, ginawa ko yun. Para siyang ganun. Na parang, di ko na sana ginawa, kaso di naman ako nagsisisi na ginawa ko yun. So yun nga, ayoko yung ginawa niya, nagalit ako. Yun yung nangyari, ganun. Pero minsan okay din yung para alam din nila na hindi ka basta-basta pwedeng pagtawanan o Tsaka, yun nga, pwede ka nilang parang bigyan ng kritisismo na maayos ang hindi ka pagtatawanan. Kasi pag pinabayaan ng ganyan o kaya minsan nasobrahan ka naman sa pagtitimpi. Pero doon naman naaral ko rin kuya yung huwag pansinin din talaga yung mga kasi dati mahilig pa ako pag may battle ako gusto ko nagbabasa ng comments. Tapos nung nagpahinga ako, mga 2 years ata ako minto bago ako bumalik kay Romano. Pahinga ako. Doon ko naaral na wag na magbasa ng comment. Kahit nung laban ni Romano. Pagtapos nung di na ako nagbasa ng comment. Nung naglaban kami ni Saint Ice, di na ako nagbasa ng comment. Tapos parang mas maganda pala siya, parang ganun. Pinapanood ko na lang yung sarili ko na kung ano yung ginagawa ko, ganun. Kasi minsan kakabasa mo ng comment, na-apektuhan yung mood mo.
Diba? Kapag may nabasa kang hindi mo gusto, Tapos, minsan mainis ka. Last ngayon, nung laban ko kay JD, pag-upload ng laban ko kay JD, sinubukan ko naman magbasa. Magbasa siya. Although, marami naman positive. May mga negative pa rin na pero parang mas ngayon, parang ang katumbas niya is, nung di nga ako nagbabasa, di ko nababasa to eh. So, parang nagbasa ako ngayon, pero kung ano man yung mabasa ko, parang wala na rin siya. Parang gano'n na rin siya. Yeah. Ikaw ba, sinasabi mo ba, halimbawa, uy, parang ang pangit itong feedback ng mga tao, so parang gano'n. Sinasabi mo ba? Kasi hindi siya nagbabasa ikaw. Hindi siya, mas mas nag-check siya, mas inaano niya pa nga ako ng kung ano yung image ko eh. Gaya niya, pag nagpe-prepare siya sa battle, sinasabi ko rin, ito kasi yung madalas na napupuna sa'yo. Yung boses mo, straight, puro ka pasigaw. So, lagyan mo ng tone, mga ganun. Tapos yun nga, kung kasing parang ma-press ko sa battle. Yan. Pero nasa sa kanya pa rin mapapakinggan niya. Pero saan? Hindi ko naman hawak utak niya eh. Tsaka, buti nga, iba pa rin pag may kasama ka. Lalo na, kapatid mo, kambal mo na mahilig din sa same no? Mahirap kasi pagtanungan, tapos, anong alam ko dyan? Diba? Okay na yan, gaganon lang. No? Ay, galing. Mas mahirap pa yung yes man. Yung yes man. Galing. Kapit mo, boss. Driver ako dati, ganyan eh. So, one thing lang, nangyari, okay, tinapos ko agad yung galing mo, boss. Ganun, parang, minsan tapos nakikita mo ginagawa niya sa iba, tapos sabihin niya, tingnan mo, luloko ka. Ay, gago! Tapos puta, ayot ang ina nito. Gago! Tapos araw-araw niya sa akin ginagawa. Boss, gusto ko nga yung ganda nga, mahal sa palos mo, boss. Gusto ko niyan. Ganun lang pala. Yun. So, maasar ka rin, di ba, pag yes man. Mas okay pa sa akin yung tang pangit, huwag mo suot yan. Mga ganun. Parang, yun, mas gusto ko yun kaysa yung sabihin mo ng yes man ka lang ng yes man yun. Kaya mas okay talaga na yan, kapatid niya. Pag nagkakanto kami about sa mga battle, parang na rin kami nagpa-podcast eh. Kasi may mga inside jokes kami na hindi naabot ng mga ibang mga bagong fans ng Flip Top, mga dating-dati pa. Pag binanggit ko yung line na yun, matatawa na agad siya. Dalawa lang kayo matatawa kasi kami lang yung nakaka-relate eh. Yung iba, hindi na nila ano yun, ano yun. Yung pa, yung mga inside joke, siyempre, may mga inside joke sila na nagkakaintindihan. Tapos ikaw ba, nagbabasa ka ba ng mga comment naman sa, sa channel mo? Ngayon, hindi na. Nababasa. Lumalabas na, yung mga papyo-hapyo. Hindi mo naman maiwasan. Lahat naman tayo, may mga, once na pinasok mo yung social media, meron ka ng haters agad. Tsaka sa lahat ng Yun nga yung halimbawa, pag ikaw hindi ka tumutugma ng maayos, mag-multi ka. Tapos pag nag-multi ka, puro multi ka. Parang ganun, walang point. Parang ganun. Do kahit sabihin mo, may masasabi sa'yo. Tulad kanina, may upload ako na, ang bilis kong mag-rap. Nandun kasama ko pa si Honcho, sila Smug. Ang comment, binilisan niya mag-rap kasi kakain na. Mga ganon. Imbis na, lupit mo, idol. Lupit mo, boss. Ang bilis. Lupit mo, boss. Sayang. Dapat yung driver mo nag-comment eh. Natay ko nga mag-comment eh. Para may magandang comment. Galing, boss. Galing mo, boss. Number 1 ka. Ang ganda ng sapatos mo. Gusto ko yan, boss. Yes man. So, yun, ang mga napag-uusapan natin dito. Kaya yung gusto kasi talaga ng mga nanonood ng Hip Hop OPM podcast. Parang, kasi hindi naman lahat ng fans at followers natin nakakwentuhan natin, di ba? So parang pakiramdam daw nila parang kasama natin sila dito. Hindi nga lang sila nakakain ng takoyaki. Sayang. Ako mismo. Eto, Kasi kaya to sa Boy Sabat eh. Kahit kaibigan ko na sila, may mga kwento pa rin na hindi mo alam, tas tsaka mo lang malalaman pag napad. Kaya minsan na-excite ako magtanong talaga sa guest o sa MC, na kahit tropa ko. Pucha, nangyari talaga yun, parang gano'n. Ganito, ganyan. Napapatanong ako ng mabilis, yung dami kong question kagad na. Minsan nga, hindi niya natin natapos magsalita eh, parang masabat na siya. Kaya Boy Sabat ang... Boy Sabat. Comment sa akin. Dagdag ko lang, yung mga bata pa kami, lagi rin ito kami pinagkukumpara eh.
Ako sobrang tahimik. Kahit sa school, yung Tapos siya sobrang kulit. yung isang teacher namin, si ganito, ganyan, ang tinong-tinong ikaw. Salbahe kasi ito, makulit ang pasaway ito ng bata. Sobrang pasaway. Siya papatawag siya para sabitan ng medal. Yung magulang ako naman papatawag ako sa guidance. Sakto lang, balance. Yan, balance. Yin yang. Maganda. Kahit sa labas, may mga ganun. May mga tropa ako na minsan nasasalo ko na lang din siya. Mga tropa ako nababanatan na siya. Kapatid ko yan, uy, wag ganyan. may hindi pa ako hindi ako makakalimutan nun. Ano yun, nasa kalsada kami. So may jeep. May jeep, hindi ko talaga makakalimutan yan. So may jeep, syempre driver, matanda, lalaki, pagod na. Bata pa ako nun, disclaimer, bata pa ako. Hindi, pero mga 12. Pero may utak na tayo nun. May utak na. Hindi mo na dapat gagawin yun. Kasi, Okay, pinapagalitan po. yung plaka ng jeep, SM for View. Yung signboard. Signboard yung signboard. Sabi niya, boss, SM for View yan? Oo. Bayan kami. So, hindi doon. So, yung driver, galit na galit, lumabas ko. Bumaba talaga, kumuha ng tubo. Sabi ko, boy, takbo ka na. Siyempre, mamaya, pagkamalan ako, takbo rin kami. Lahat kami, magtatropa. Tutubuhin talaga siya kasi hindi mo naman mababasa yung tao. Pagod na yun, matanda yun. Pero yung tayo dito, nung kabataan mo, talagang ganun, makulit ka talaga. Makulit talaga ako ng bata ako. Natutukan niya ako dati ng barrel sa computer shop, Dahil sa kakulitan mo. Sa trash talk sa Dota. Oo, nakatalikod ako, tapos may malamig na nakatutok sa bato ko. Barrel pala yun. Ano yun, Manong? Ex-police siya na addict. Na ganun. Bawal dapat naglalaro yung puta pikunin. Hindi, addict nga dati naman walang Tapos parang nataranta na lahat ng tao dun sa computer shop. Ako na lang hindi ko alam. Kasi hindi mo pa nakikita. Tapos tinago niya rin agad. Tapos umalis na siya. Pero nung that time po, nung nireview yung CCTV, sabi ko, hayop, inutukan pala ako ng baril. Hindi ko alam para siyang ganun. Kabuti na lang, hindi niya tinuloy. Sana man. Kwento ka na lang. Kasi pagkita kasi, di ba, tinutukan siya ng barrel. Pagkita sa PC niya, hindi pala siya yung kalaban. Hindi pala to. Hindi. Tama trash to. Dota player kasi ako dati. Siya counter ka din nilalaro hindi pala to. Kaka-counter lang pala to. Pero actually ako talaga yun. Ikaw talaga. Makulit talaga. Ano ba sinabi mo, ba't siya napikon? Sample lang mga kami ng trash talk. Parang yun makulit yung trash talk ko nun Nagdodota ba kayo? Ako. Ikaw nagdodota ka. So, nakita ko na Mirana yung gamit niya Tapos may Sun King akong kampe. Nakita ko na siya na pumana. Tapos, nag-usok yung Sun King. Nagtago. Nandun lang siya sa gitna ng usok. Sabi ko, panahin mo! Nakita ko na siya pumana. Parang, wala kang magagawa. Mamamatay ka na lang dyan sa usok kasi wala kang pampana. Parang siyang ganun. Parang siyang kinukulit ko siya na panahin mo kahit pumana na siya. Parang siyang ganun. Hindi nga tumama yung pana niya. Tapos nakausap yung Sun King. Tapos sabi ko, panahin mo. Namatay na lang siya sa usok. Nandi siya nakakapana kasi wala nga siyang pana. Para siyang nangulo. Nakita mo naman. Cooldown Kaya mo sinasabihan pumana ako parang gano'n. Pana ka pa ng pana. Parang inahasar mo. Papanahin na ako Papanahin ako in real life Ganun, makulit ako ng bata ako. Kahit sa basketball namin. Ay, ka napapaaway. May mga matatanda kami na alaban Mga dayo. Tapos, kahit mga taga din lang din sa amin, nakakalaban namin. Ang lakas ng mga asar. Sasabihan na siya, hambog ka. Naka-high blood. High blood na yung matanda. Naka-high blood. Inawat ko na siya, sinawan na ako. Mabait naman sa amin Since nga, naipaglaro sa amin, sobra siyang mga asar. Oo, panis, parang ulo mo. Hindi naman ako mapatulan kasi matanda siya, bata. Mali siya kahit ano yan. Hambog ka. Lalaki kang hambog. Pero bata pa ako, makulit lang talaga. Pasensya na sa mga nagawang ka ng kalokohan. Yung nagtutok ng sa akin. Kung sino ka man, mag-comment ka nga dyan para alam namin. Sorry.
Pati yung sa may driver. Bayad ka ba? Ay, di sa driver na bayang Fairview Sorry di ka bayan. Hindi ko sadya yung bata pa ako nun. Yan. Kung may mga kambal din sa comment, mag-comment nga kayo, magkwento kayo kung ganyan din ba kayo ng kakambal. Yung isa, opposite nung isa. Opposite. Oo. Ayan. Pero bago nyo i-comment yan, ay mag-break muna tayo at panoorin nyo muna ang video to. Heto na nga ang chismis. Sa dami ng gumagamit ng LPG, ikaw na lang ang hindi pa nakaregasko. Kaya huwag ka nang magpahuli. Switch na para sa tipid at bilis na pagluluto. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Yan, kasama pa rin natin ang dalawang magkapatid na si JM Lopez TV at si Unico at Lopez si Brothers. Boy Sabat. Lopez Brothers. So, yun. Umpisa naman natin kay JM Lopez. Ngayon ba, full-time, ka na talaga? Content creator? May work ka? Ngayon, mas pinopokusan ko yun. Kasi may mga iba pa akong tinatry na na content. So, yun. Tinutuduan ko ngayon dun. Kaya hindi rin ako nakapag-upload masyado sa yung GM Lopez TV. Hindi ako nakapag-babad. Kasi may tinututukan kang may ini-experiment akong, may tinusubukan akong gawin. Na tingin ko na pag napaputok ko yun, okay din. So, kasi doon ko na nakikita yung sarili ko na parang mag-content na lang ako, kasi naaral ko naman na yung YouTube, yung Facebook, yung social media. Paano nga nagka-idea dyan na simula na? Mahilig ka na ba sa computer dati? Hindi rin. Kasi ang course ko nun, HRS So, hotel and restaurant ako nanonood ka lang ng mga sa YouTube? Nag-start talaga yun, 2018 na. Yung pag-i-editing mga ganun. Saan nag-edit? Cellphone lang ba? Wala. Dalawa, cellphone, minsan sa computer. Depende sa kung saan ako mas datnan. Tapos, ano ba to? Ako na mag-edit nun kasi yung mahilig kami maggala-gala ng misis ko yung mag-girlfriend, boyfriend ko kami. Parang may mga vlog kayo. Mga ganun dati. Tapos, yun, nagagala-gala kami so ini-edit ko. Simple edit lang, cut lang naman yun. Kasi na-upload ko pa. Sa Facebook na ganun dati. Wala naman kita. Tapos, yun nga, yung inara. Yung mismo nag-content na ako ng hip-hop, Hindi pa rin ako masyado marunong na nag-uumpisa ako. Feature pa lang. Ultimo pag-cut ng voice. Sablay pa. Habang tumatagal, matututo ka lang din. May mga thoughts ka ba na gagawin ko ba tong content na hip-hop content parang mas maraming hip-hop sa akin na mismong MC na gumagawa, content creator, ganun. Meron ka bang doubt sa sarili? Hindi, iba naman yung niya Iba yung ginagawa niya sa ginagawa ng mga MC. Hindi, yung mga review na baka magkamali ka nung mga unang taon ko, mga first 3 years siguro, takot din ako na kung baka may mali ako masabi, may masaktan, may magalit. Yan. Pero ngayon, opinion ko naman yun End of the day, kung sasangayon naman yung opinion ko, thank you. Pero kung hindi, syempre, sa akin naman. Akin naman sana, respeto mo rin. Kasi kung mag-comment ka dyan, mabasa ko yan, respetuhin ko naman yan kung mababasa ko. Meron bang time na parang may na MC sa'yo na, uy, mali yan, tol? Wala pa naman, wala. Kasi yun nga, iniwasan ko rin. Kaya hindi rin ako gumagawa ng mga issue Kasi once na ginawa mo yun ng issue, yung isang MC ngayon, mainit. Yung issue niya, mainit siya. Tapos, ginatungan mo pa ng content mo na kasi hindi naman sa pero pag once na in-upload ko yun, sigurado, mas marami pang mapanood. Hindi lang basta sa Facebook, hindi lang basta So, madadagdagan yung hype nung sitwasyon niya ngayon na alam naman natin na ayaw niya. Diba? So, pwedeng di siya magsabi sa akin, pwedeng pero alam ko na yun na Tsaka pag nakita kayo, parang awkward May mga times ba na hindi ka sigurado dun sa sasabihin mo about, halimbawa, battle ni Crazy Mix, tas hindi ka sigurado dun sa content mo, may time na minessage mo yung MC na hindi naman sa hindi sure sa mismong content kasi
kung yung line, masa-search mo yun mga gagawang pa ng paraan yan Siguro nag-message ako sa'yo yung, yung, ang content ko nun is, anong masasabi mo kung buhay pa si Francis M. So, ang dami ko message ng mga MC nun. So, ganun ako mag-message. Or, minsan, uy, gawang kita ng content na. Papaalam mo na. Hindi ko na sasabihin ko anong content. Basta, uy, gawang kita, nakalista ka sa listahan ko, gawan sana kita content. Okay naman, gano'n. Hindi, para lang din alam nung iba na manonood sa channel niya, na baka sabihin, sino ba ito? Tatanong ka lang, tapos bukas may Boy Sabat TV ka na. Boy Sabat TV. Alam yung technique Nagre-review ng battle, tapos hindi mo tatapusin yung line, yung punchline. Sasabatan mo na agad na. May mga may mga content nga ako na nabuburo lang siya, hindi ko siya na-upload or inaantayan ko ng tamang timing. Natapos ko na itong content na to. So, wala pa sa mood ko na i-upload siya. Hanggang sa makakalimutan ko na, matatabunan na. Tapos makikita ko, meron pa pala ito. Hindi mo na pwede i-upload, wala na sa timing or late na. Or minsan naman, sakto to ngayon na. 3 months ago mo na natapos, mga ganun. Hindi kaya sinasabi ko yun, kasi baka na may mag-view sa channel niya or question na sino ba to, parang ganun. So para at least alam nila na alam din ng ibang MC yung mga sinasabi niya. Na may paalam siya doon. At sa tingin ko yun nga, super fan sila since then, diba? Siguro may mas matindi pa rin naman talagang mas fan sa amin siguro ganun. So hindi lang sila gumagawa ng video, mga ganun. Pero kasi simula nung flip top hanggang ngayon, sigurado may mga mas babad pa dyan meron yung Topic Squad. Bilib na bilib ako dun sa Topic Squad kung gaano sila ka diba? Kung gaano sila ka maghimay ng mga lines. So naman sila, ibang atake naman sila kumpara sa akin. Kung ako solo, sila 4 sila nag-uusap-usap. Parang nagdi-discussion pa sila sa kung ano yung line. Yan, shoutout sa Topic Squad. Solid kayo. Ang ganda kasi yung mga halimbawang maengganyo na manonood pa lang ngayon na yan, tagal na ng flip top, at least may mga channel silang pwedeng bisitahin na para malaman nila kung paano naglalaro yung rap battle. Tsaka kung ako first time kong manonood ng flip top or first time kong manonood ng live, ano bang mga meron dito? Pwede may mga guide na ang ganda. Sino bang mga joker dito? Search mo. Minsan lalabas mga top 10 na joker ng yung mga ganun siyang lives. So, may mga ganun. So, hindi lang rap battle lang minsan may mga compilation na rin na yan. Malaking tulong din. Kasi minsan babalikan mo saan nga tong battle na to? So, papanoorin mo ulit. So, kaya si Arik, okay din sa kanya na maraming nagko-content. Wag lang yung pipiratahin mo ng buong yung upload mo sa channel mo. Yung mismong video na. Chipmunks lang para ina-upload na ng libre. Yun lang naman ayaw ni Arik. Pero yun, sabi nga niya kung gusto mong i-review, gusto mong mag-react, yan, pwede ka naman magsabi sa kanya, hindi naman siya babawal. Basta tama lang, yun lang. Kasi ako hanggang ngayon, naiilang pa rin ako or natatakot pa rin ako na masita ako ni Boss Enigma na, mali yan Yun ang pinaka-iniiwasan ko talaga. Pero, hindi kahit once... So, wala pa naman. Wala pa. Tsaka yun tumatak din kasi sa akin yung sinabi niya na ingatan mo, dapat wala kang masasagasang MC or tamang detalye lang yung sinasabi mo. Yung ganun lang. So, kaya hindi ko na ginagawa. Dati naalala ko may mga nasita pa yun dati. Sino? Si Arik ba yung yung mismong flip top YouTube server? Hindi, flip top. Yung mismong flip top battle na channel. Ano nag-comment? Alam ko nag-comment pa siya sa isang about kay Twing. Tsaka hindi ko nakalimutan ko na yung channel pero alam ko yun. Doon ako natatakot. Sa ibang channel Sa ibang channel, hindi sa okay. Takot ako na, sabi ko, ano bang baka may mali ako Kaya nagpaalam ka ng Hindi, nakapagpaalam naman ako nun. Kumbaga, nire-review ko ulit yung mga videos ko, baka mabisigit na may mali, gano'n. Baka madamay, Ikaw naman, Unico, ano yung mga, dahil
dahil sa pag-rap or sa rap battle, yung mga ibang pang naging achievement na dahilan niya ay pag-rap. Dahil sa pag-rap. Ano pa yung ibang wala naman din na. Yung scholar. Dati na yun eh. Pero sa madami mga din. Medyo mali. Madami kasi ugali ko naman na i-reward yung sarili ko pagkatapos ng battle eh. Siguro halimbawa, sapat naman na bumili, halimbawa, pagtapos ng battle, bili ka bala ng Switch, mga ganun. Bili ka bala ng Switch, bili ka ng bagong console, mga ganun. Or, yun, mga siya eh. Mga ganun, bawa, kailangan niya ng coffee maker, mga ganun. Or, microwave oven, mga ganun. Di, ano yung, una mong binili doon sa 7K na... saan mo binili? Parang binili ko siya ng bagong cellphone para sa asawa ko, para siyang ganun. Tapos yung natira, para budget, ganun lang din. Ikaw, anong binili mo sa unang sahod mo sa YouTube? Cellphone din yan. Cellphone din. Kasi pang-upgrade kasi cellphone ko nung basag na. Upgrade. Ang liit lang. Bili ka bago cellphone. Mic, yan yung binili ko ng cellphone, tapos mic. Lapel lang. Hindi ka na nag-box. Tinapo mo na yun. Lumilipad na. Oo. Ilipad na eh. Isa na rin ako sa lumilipad na eh. Hindi, tsaka tingnan mo tayo, akala ni Basilio tsaka nila Sisa, bili ka na naman ng bagong camera. Dami-dami mong camera. Pero, kailangan di ba? Tsaka nagagamit natin. Di ba? Tulad nito kasi may mga plano kaming podcast na iba rin, na hindi rin hip-hop. Sinabi mo na. Hindi. Tsaka may isang upload na tayong sample eh. Hililihim pa. So may mga ganon. So kailangan ng camera na maliit lang. So mga ganon. Nilagay pa rin nila sa investment. Bili lang ako ng upgrade lang ng upgrade. Lalo pag kailangan mo kasi kapag ang binili mo ay gagamitin mo para kumita ka, hindi siya luho para sa akin. Kahit yung mga sapatos ko, di luho yun. Kasi hindi, rapper ka eh. Kailangan, yung panahon kasi namin panahon namin mga 2000s. Hindi lang sa forma yun nagkakatinginan. Kakatinginan ka agad sa sapatos. Pag sapatos mo parang, dilaw lakak-wak ka. Parang gano'n kahit hindi ka naririnig mag-rap. Pero kadalasan naman, nung mga time namin, kung sino naman yung nasosobrahan sa forma. Minsan, sablay yung mga grab. Kaya, kami parang balanse lang. So, yun lang para sa akin. Okay lang na bumili ka ng mga kakailanganin mo pa. Kaysa yung pandelivery mo lang sa mga di ba? Mga tropa na May tanong pala ako kayo. Minsan ba pagka sa mga nakaraang battles mo, habang nire-review mo yung kalaban, may time ba na tinatanong mo kay GM kung may nakaligtaan ka o may mga pwede pa siyang idagdag, ganyan? Kasi syempre yung contents niya di ba? Parang ganun. Actually, maraming ang ganung pangyayari na ang nangyayari is halimbawa may kalaban ako tapos na tinanong ko may maiisip akong binanggit niya, tatanong ko sa kanya, kanino niya nga binanggit to? Tapos siya mas marirecall niya minsan na kay yan, laban niya kay kasi minsan kinakompile, baka nakompile niya mas fresh pa sa utak ko eh. Minsan niya may minsan niya kagi may nakakatawang sinabi yan kay mali yun eh. Kaya niya. Kaya ganito, ganyan. Mas mababanggit niya sa semi-ghostwriter. May researcher. Semi-ghostwriter na siya. Hindi, trabaho. Tsaka Hindi nyo nakasalanan. Tsaka hindi lang naman, kahit kami naman nagtatanungan Mas okay nga. Hindi ka naman susulatan eh. Mas tatanong mo lang. sa kanya kasi mabilis na meron na siyang tambal na gano'n.
Minsan kami nila flick, gano'n. Parang mas bagay ito dyan sa kalaban mo. Ito. Ayun, yan. Bagoy, gano'n na lang yung ano. Revise na. Revise, ganun. Kaya tinira kami ni Rudik ba yun? Crazy Ming, siya kasi kinuha, mag-uusap na yan sa backstage. Tanginan to. Siyempre, mag-uusap kami. Parang pag hindi pa kami nag-uusap, tanginan sabihin guilty. Tsaka wala nang problema eh. Diba? Pagandaan. Kumbaga brainstorming ang tawag doon eh. So, mas okay din yun na related sila sa isang rapper tapos isang content creator. Parang binanggit ni Flick G ni Shernan kay Flick G. Yung mga battle rapper, nagbibigayan niya ng idea, hindi ng linya. Yung idea. Tapos parang yung niloko niya na, parang pabiro na lang sa battle. Kagaya ng sabon, yung bulbul sa sabon, linya ko yun. Parang ganun. Ang laki pusa na. Hamster. Yung parang sinasabi ni Shernan, ganyan. Kumbaga, di ba kasi parang na nag-battle sila, sabi ni Flick G kay Shernan, meron tumatak na linya. Meron. Linya ko rin. Parang ganun na. Parang sabi ni, yung mga rapper, nagbibigayan niya ng ideya. Kagaya ng nung bulbul sa sapon. Linya ko yun. Parang ganun. Parang malinaw din na nagbibigayan ng ideya. Hindi siya, yun yung sinasabi ni Shernan doon na, ideya yung binigay, hindi yung mismong linya. Hindi yung mismong linya. Hindi naman porket binigyan mo ng idea, sinulatan mo na eh. Siya pa rin naman alam ni Kuya Jong yan. Dahil binibigyan ng idea yan sa flip top eh. Siya talaga ang ghostwriter ni Flick G. Ay, nagdulas ako. Dahil binibigyan niya ng idea. Yun, so ano pang aabangan namin? Yan, JM Lopez at kay Unico. Siyempre, bawal banggitin yung bagong channel na Hindi naman pang Pinas. Pang ibang Amerika. Pang ibang Amerika yun eh. Bawal nga. Pang ibang Amerika! Ang galing! Hindi, pag nag-comment ka kasi masira, algo eh. May isang channel nga na kaninong tropa yung kay numero si ata. Puro mga Arabo naman yung nagko-comment. Tapos ang lakas din kumita. Hindi, dito para sa fanbase natin sa Pinas. Ano pang abangan natin kay JM Lopez? Siguro tuloy-tuloy lang ako mag-upload. Papakita ka na ba? Isang mukha? Hindi ko alam eh. Hindi. Hindi na lang. Pero sa page ko, sa channel ko siguro, hindi. Mas... Hindi, sabihin mo na lang doon sa channel mo kung gusto nyong makita yung mukha ko, punta sila sa channel. Pwede. Promotion sinishare tayo sa sa community niya. Sa channel. So lahat ng paikot ng hip-hop. Yung mga maayos na content. Ang laking tulong nito, no? So yun lang, lang siguro. Kung may magagawang video, may ma-upload lang ako. Pero yung aabangan siguro kasi sumusunod lang din ako sa daloy kung ano yung nangyayari sa rap battle eh. So wala akong mga sa mga trivia tulad nun, sa mga bago pa lang na nanonood ng rap battle, no. Bisitahin nyo rin yung mga pages na ganyan na nagre-review. Tulad ni JM Lopez TV. Yan, bisitahin nyo rin. May mga summarize dyan. Ako kasi kababalik lang ng channel na to 3 months ago. Kaya may mga bagong na inaral ko ulit, ganyan. Tapos yun, na-appreciate ko nga na yun, share niya yung mga unang upload natin sa channel nila, sa community nila. Kay Unico? Sa akin, naglabas ako ng album ko. Buti na lang album. Nasa YouTube channel ko na yun, Unico Official. Sa page ko naman doon ako naglalabas ng mga kalokohan ko, ng mga updates, saka mga cute posts. Mga selfie cute posts ko, mga ganun. Sa page ko, Unico Official. Tapos, naglabas ako ng bagong music video ko. Buti na lang. Music video featuring MMI. At, yun. Produced by 50Hz Beats. Shoutouts kay 50Hz. Shoutout. Hindi ko magawa ng beat ko eh. Minsan. Sa 25, kalaban ko si Zendlock sa Soning. Ito. Nakatulong pa kami sa preparation mo. Hindi naman. Pinuyat mo ha? Hindi baka... Sobrang laking hindi ka nakatulong. sobrang laking hindi mo tulong. Ayan, kailangan, yan, tas
May bago kaming grupo, Kangka. Kagrupo ko si Jacob, si MMI, si 50 Hertz at saka ako. Maglalabas din kami ng mga kanta doon. Yan. Yan lang. Yan, shoutout kay kay 50 Hertz kasi sa kanya ko pinaayos yung audio nung kay Tyke, pero kasi parang hindi yata magagamit, magkaiba yata ng tunog, may mga napuputol-putol. So, pero shoutout kasi yung ibang mga beats ko, yan ang gumagawa si 50 Hertz. Yes, shoutout si 50 Hertz. Ha? Hip-hop OPM, may gawa ka siya na Sino? Sino? Si 50. Hindi yata magagamit ni Les yung kay Type. Yung background music din ng channel ko galing din sa kanya. Oh, yun. Ito pala, yung mga background music nga pala na itong hip-hop OPM. Shoutout. Kay Tip Delstone. Tsaka yung sa mga short film ko, yan, 50 Hertz yung gumawa yan. Iba yan? Nakalapit. 60 Hertz yan eh. 60 ba yun? 60 yan. Shoutout ko nga rin pala Siyempre, ang aming lugar, no? Curse of Vapors. Curse of Vapors, no? Para sa mga vapors dyan, nandito sila. Magtaka sila, bakit horror yung ano? Kasi yung may-ari nito medyo fan ng fan siya ng Tsaka yung logo mismo ng Curse of Vapors, si Chucky. Ayun ba yung dating may Chucky na t-shirt na nagbe-vape? Yan. Mga suot ni Curse of Vapors, si Chucky lang yung logo niya talaga mismo. Hindi, parang may nakita ko natin t-shirt na Chucky na nagbe-vape na. Na? Nagbe-vape? Yata ako yun. Tsaka si Balik. Ako lang na walang ganyan kasi sinukat ko kanina. Yun pala yun. Yan. Hindi, ibang design to. Ibang design yung sinasabi ko. So, dito lang sila sa may Commonwealth, sa may Katuparan Street, no? Yung mga vapors dito ng mga tropa. Search nyo na lang yung page nila, Curse of Vapors. Tsaka Waste din, Curse of Vapors. Pag gusto nyo ng mga legit na na vape, okay naman tayo dito. Sobrang thankful tayo. Mababait pa yung mga may-ari, yung staff, no? Okay. Tingnan mo, alas stress na nga ng madaling araw, nang gugulo kami dito. Yun lang. Kailangan na ibang pasasalamatan. Yun lang. Yes, sir. Hindi, ano na lang masasabi nyo na aral sa mga gustong maging rapper at mga gustong maging content creator? Sa mga gustong maging rapper, okay lang siguro kung simulan mong, lagi naman tayo may mga idol, simulan mo sa fat na parang nanggagaya ka or kinokopya mo yung mga idols mo. Hanggang the way na ikaw yun. Hanggang sa ma-discover mo. Kasi may iba na parang gusto nilang simulan na unique agad sila eh. Mga ganun. Siguro, tanggapin mo na normal lang na sa una. Magagaya mo talaga yung idol mo. Eventually, mag-evolve ka rin. Magiging unique ka rin bilang ikaw. Kasi bawat tao naman, magkakaiba ng identity yan. So, yun. Kaya, may unique na personality ang bawat isa. Kaya, huwag kang matakot kung ngayon katunog mo pa sila. Eventually, mahanap mo rin yun. Huwag kang tama rin. Yun lang. Saka tuloy ka lang ng tuloy. Yun lalo yun, huwag mong pansinin yung sinasabi ng ibang tao lang. Bandang uli, ikaw lang din naman yung makaka-figure out nun. So kapag ka nadapa ka, bounce back lang. Lagi. Ganun lang. Ikaw naman. Siguro sa akin, yung mga gusto maging content creator, kung may iniisip ka na ngayon, kung iniisip mo na ngayon gawin yan, umpisa mo na kasi walang mangyayari hanggat hindi mo pa sinisimulan. Kasi marami kang pagdadaanan eh. So pag sinimulan mo, hindi naman agad-agad yan eh. So marami ka pang pagdadaanan, marami kang pagsubok, challenges na, tas mga successful na pagdadaanan. So hindi lang yun na pag sinimulan mo yan na. Tsaka pag sinimulan mo, huwag mong tigilan kasi may tumatak sa akin quotes na sinabi sa akin ng head ko dati sa trabaho. Quitter never win, winner never quit. So, ganun lang. Huwag mong titigilan kung gusto mo suot. By Darwin. Charles Darwin. Ay, iba ba yun? Di ba si Darwin nagsabi? Hindi. Sorry, mali. So, yun lang sa akin. So, yun. Ikaw naman, Boy Sabat. Wala ka bang may tuturo sa mga nais tumabat ng tumabat? Wala naman. Enjoy nyo lang sana yung mga podcast. Supportahan nyo yung OPM, syempre. Mapa hip-hop, mapa banda. Malin nyo kung ano yung sa atin. Diba? Tapos ito, sa akin naman ang masasabi ko lang, siguro bilang aral, lalo dito sa channel natin nanggaling yung yung issue.
maging ano tayo, maingat tayo sa mga sinasabi natin sa social media. Pag alam yung paninira yan, siguro wag nyo nang sabihin o wag nyo nang i-post. Basta mag-isip kayo, think before you click. So, yun lang. Ang utak natin nasa ulo, wala sa mouse. Oh, yan, tama yan. Okay, wala na kayo. Wala na. Shoutout. Yan, shoutout syempre. Tumahimik na yun. Okay na ako. Ayan, at kung umabot kayo sa... Abangan nyo pala yung flip top, Z-Look. Nasabi niya nga kanina. Zoning 21. Sa October 25 dun sa match point Mandaluyong. Alam ko na kung bakit boys sabat din to. Medyo bingi-bingi nga pala, no? Saka sa yun lang pala. Yun lang yung parating kong laban. Shoutout kay Boss Arik. At kung umabot kayo sa part ng video na to, mag-subscribe na kayo at pakiclick ang notification bell, pakilike mga video. So, shoutout pala kay MMI. At syempre, subscribe din kayo sa channel niya, lalagay ko dyan sa subscription. Hindi, natin yata ito eh. Ay, sige, may bago pala ako nakita ko rin sa channel niya kanina. Kokotab yata natin. Collaboration. Basta nasa channel niya rin to. At yun na. Okay. Wala stress na naman daling araw. Di pa rin namin alam kung paano tatapusin ang podcast na to. Kita-kits sa susunod na episode ng Hip Hop OPM Podcast. Basta bigla na lang kaming mawawala. Tutunog ang